18 taon ng pagtitiis, itinapon na parang basura. Habang nagluluto ako ng paborito niyang ulam, nasa Boracay siya at may kayakap na iba. Pinalayas ako ng biyenan ko, tinawag na magnanakaw sa harap ng lahat. Pati ang sarili kong ama, ibinenta ang danggal ko. Pero tapos na ang pananahimik ni Winona. Babawiin ko ang lahat o hahayaan ko silang sunugin ang buhay ko? Sino nga ba ang tunay na kaaway sa bahay na ito? Wala kang utang na loob. Pagkatapos kitang patuluyin sa mansyong ito at ituring na parang tao, ito lang ang isusukli mo sa amin? Isang hamak na magnanakaw! Ang boses ni Doña Remedios ay parang latigo na humahagupit sa katahimikan ng malaking kusina. Bit-bit ni Winona ang isang mabigat na kaldero ng espesyal na adobo, ang paboritong ulam ni Javier na 18 taon na niyang niluluto tuwing sasapit ang kanilang anibersaryo. Namumula ang kanyang mga daliri, mahapdi ang mga pasong nakuha niya sa pagmamadali para lamang maihanda ang lahat bago dumating ang mga panauhin. Ngunit sa isang iglap, ang mabangong samyo ng bawang at toyo ay hinaluan ng amoy ng panunumbat at panganib. Dahan-dahang binitiwan ni Winona ang kaldero sa ibabaw ng maruming lababo. Hindi siya lumingon agad. Pinakatitigan niya ang kanyang mga palad na magaspang at may mga bakas ng uling, mga kamay na nag-alaga sa pamilyang De Vega nang higit pa sa pag-aalaga niya sa kanyang sarili. Nang humarap siya, bumungad sa kanya ang mapang-aping titig ng kanyang biyenan, hawak ang isang makapal na envelope na kulay kape. "Mami, anong sinasabi niyo? Anong nagnakaw?" Halos pabulong ang bose ni Winona. Tila ba ang pagsasalita ng malakas ay lalong magpapatoto sa isang bangungot na hindi niya pa kayang gisingan? Hindi sumagot si Doña Remedios sa pamamagitan ng salita. Sa halip, marahas niyang isinabog ang mga papel sa basang sahig ng kusina. Ang mga dokumentong yon, mga bank statement, peking pirma, at mga ulat ng audit na nagpapakitang may nawawalang milyon-milyon sa kumpanya, ay tila mga talulot ng patay na bulaklak na kumalat sa paanan ni Winona. "Look at those papers, Winona. Don't act so innocent. You've been funneling money to your father's failing business for years. Kaya pala sobrang bait mo. Kaya pala tinitiis mo ang lahat. Dahil kinukupit mo na ang yaman namin." Ramdam ni Winona ang biglang paglamig ng kanyang dugo. Ang hangin sa loob ng kusina ay tila naging malapot, mahirap lang hapin. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihing wala siyang alam, na ang tanging hawak niya sa loob ng 18 taon ay ang listahan ng mga bibilhin sa palengke at ang resibo ng tuition ni Angel. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ang tunog ng pagdating ng isakakyan ay umalingaw-ngaw mula sa labas. Ang kanyang ama, si Don Roberto. Mabilis na tumakbo si Winona, palabas umaasang sa gitna ng unos na ito, may isang bisig na yayakap sa kanya. Ngunit nang makita niya ang kanyang ama na nakatayo sa harap ng pinto, hindi proteksyon ang nakita niya sa mga mata nito, kundi takot at matinding kahihiyan. "Papa, Papa, tulungan niyo po ako. Sinasabi ni Mami na magnanakaw ako." Sumisigaw ang bawat himaymay ng puso ni Winona habang papalapit sa ama. Ngunit bago pa niya mahawakan ang kamay nito, lumuhod si Don Roberto sa harap ni Doña Remedios. Ang matandang lalaki na itinuring niyang haligi ng kanyang dangal ay nanginginig ang boses habang nagsasalita. "Remedios, patawarin mo ang anak ko. Huwag mo kaming ipakulong. Babayaran namin ang lahat. Bigyan mo lang kami ng pagkakataon." Tumigil ang mundo ni Winona. Ang bawat salita ng kanyang ama ay parang isang pako na ibinabaon sa kanyang puso. Hindi siya ipinagtanggol. Sa halip, tinanggap nito ang kasalanang kailanman ay hindi niya ginawa. Ang katahimikan ni Winona ay naging mas malakas pa sa anumang hiyaw. Nanlamig ang kanyang mga labi, at ang pamilyar na paligid ng mansyon na itinuring niyang tahanan ay biglang naging isang banyagang bilangguan. Sa gitna ng kaguluhan, tumulog ang cellphone ni Winona sa loob ng kanyang bulsa. Isang video call mula kay Javier. Sa kabila ng lahat, umasa siyang sasabihin ng asawa niya na, "Winona, pauwi na ako. Maayos natin ito." Nang sagutin niya ang tawag, hindi ang mukha ni Javier ang bumungad sa kanya. Isang magandang babae, may hawak na baso ng wine at nakasuot ng manipis na bestida,
ang nakangiting tumingin sa camera. Sa background, naririnig ang malakas na tawa ni Javier habang tinatamasa ang init ng araw sa Boracay. "Hun, who's that? Is that your maid calling again?" Tanong ng babae sa video. Narinig ni Winona ang pamilyar na boses ng kanyang asawa. Ang boses na minahal niya sa loob ng halos 2 dekada. Ngunit ngayon ay puno ng pagbalewala. "Don't mind her, baby. She's just a burden I'm finally getting rid of. Hayaan mo si Mommy ang mag-aya sa basurang yan." Nabitawan ni Winona ang kanyang cellphone. Ang pagbagsak nito sa semento ay hindi lumika ng malakas na tunog, ngunit ang bawat lamat sa screen nito ay sumasalamin sa pagkabasag ng kanyang buong pagkatao. Walang luhang lumabas sa kanyang mga mata, kundi isang tuyong hapdi na sumasakal sa kanyang lalamunan. 18 taon. 18 taon siyang naging anino, naging tagapagsilbi, naging pader na sumasalo sa lahat ng dumi ng pamilyang De Vega para lamang itapon ng ganito kadali. Lumapit si Doña Remedios. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay tila lason sa pang-amoy ni Winona. Hinawakan nito ang braso ni Winona ng mahigpit. Ang mga kuko nito ay bumaon sa kanyang balat. "Lumayas ka na rito bago ko patawagin ng mga pulis. At wag na wag mong iisiping isama ang apo ko. You're not fit to be a mother, Winona. You're just a common criminal." Kinaladkad siya ng mga security guard patungo sa gate. Ang ulan na kanina pa nagbabanta ay biglang bumuhos ng malakas, tila nakikiramay sa bigat ng kanyang nararamdaman. Bawat patak ng tubig sa kanyang balat ay tila mga karayom na nagpapaalala sa kanya na wala na siyang matutuluyan. Sa gitna ng dilim at bagsak ng ulan, tumayo si Winona sa labas ng naglalakihang bakal na pinto ng mansyon. Basang-basa, walang sapato, at tanging ang suot na maruming apron ang nagsisilbing proteksyon sa ginaw. Tumingin siya sa itaas, sa bintana ng silid ni Angel, kung saan nakita niya ang anino ng kanyang anak na pilit na inilalayo ng mga yaya. Bakit ang isang pag-ibig na ibinigay mo ng buong buo ay kaya kang iwan ng ganito kawalang-wala? Tumalikod si Winona. Hindi alam kung saan pupunta, habang ang bawat hakbang niya sa putikan ay nag-iiwan ng bakas ng isang babaeng namatay na sa loob ng 18 taon. Ang tanging natitira sa kanya ay ang isang tanong na patuloy na umaalingaw sa kanyang isipan kasabay ng kulog. Kung ang lahat ng taong pinagkatiwalaan mo ay nagtaksil sa'yo, sino pa ang matitira para sa iyong sarili? Ang bawat patak ng ulan na humahagupit sa katawan ni Winona ay parang mga maliliit na lamat sa kanyang balat. Hindi na niya maramdaman ang ginaw, dahil ang apoy ng pagtataksil na nalamon sa kanyang puso ay mas matindi pa sa anumang bagyong dadaan. Naglalakad siya sa gilid ng kalsada. Ang kanyang mga paang walang sapin ay sugatan na sa mga matatalas na bato at basag na semento, ngunit tila nawala na ang kanyang pakiramdam. Ang putik ay kumapit sa laylayan ng kanyang maruming apron, ang tanging alaala ng 18 taon niyang pagsisilbi sa mga taong itinuring siyang basura sa huli. Huminto ang isang pamilyar na sasakyan sa hindi kalayuan. Ang liwanag ng headlight nito ay pansamantalang nagbigay ng kulay sa madilim na kalsada. Nanliit ang mga mata ni Winona, umasa sa isang maliit na himala. Sasakyan yon ng kanyang ama. Tumitibok ng mabilis ang kanyang puso habang pinagmamasdan ang dahan-dahang pagbaba ng salamin ng bintana. "Papa?" Ang tanging salitang lumabas sa kanyang nanginginig na labi, with hindi bumaba si Don Roberto. Nanatili itong nakatitig sa unahan, ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. "Huwag kang titingin sa likod, Winona. Gawin mo ang lahat para mabuhay, pero huwag na huwag kang babalik sa amin. Ibinenta ko na ang kaligtasan ko kapalit ng iyong pag-alis. Alang-alang sa danga nga natitira sa akin, kalimutan mo nang naging ama mo ako." Ang boses nito ay malamig pa sa tubig-ulan. Walang bahid ng pagsisisi. Mabilis na pinasibat ni Don Roberto ang sasakyan, iniwan ang kanyang anak sa gitna ng kawalan. Ang tilamsik ng tubig mula sa gulong ay tumama sa mukha ni Winona, humalo sa mga luhang hindi na niya mapigilan. Napaluhod siya sa basang lupa. Ang sakit ng pagtalikod ng sariling ama ay mas matindi pa sa sampal ni Doña Remedios. Pakiramdam niya
ay isa siyang anino na unti-unting binubura ng kadiliman. Anak! Winona! Isang mahinang tinig ang tumawag sa kanyang pangalan mula sa likuran ng isang malaking puno ng nara. Si Yaya Insyang yun. Ang matandang katulto na nagpalaki sa kanya sa mansyon ay mabilis na lumapit, kahit na nanginginig din sa takot na baka makita ng mga tauhan ni Doña Remedios. May bitbit itong maliit na balutan at isang lumang binalabal na lana. Mabilis nitong ibinalot ang tela sa nanginginig na balikat ni Winona. Heto, kunin mo ito. May kaunting pera dito at ang lumang kwintas ng nanay mo. Itinago ko ito bago pa nila makuha ang lahat sa iyo. Mabilis na bulong ni Yaya Insyang, ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Tumakbo ka na, Winona. Huwag kang hihinto hanggat hindi ka nakakalayo. May nakalaang hustisya ang langit para sa mga katulad mong inapi. Ngunit kailangan mong manatiling buhay para makita yon. Hinawakan ni Winona ang kulubot na kamay ni Yaya Insyang. Bakit, Yaya? Bakit kailangan mangyari ito? Wala akong ginawang masama. Hindi sapat ang pagiging mabuti sa mundong ito, anak. Minsan, ang kabaitan ay ginagamit na sandata laban sa atin. Pero tandaan mo, ang dugong nananalay tay sa'yo ay hindi galing sa mga devega. May lakas ka na hindi nila kailanman mauunawaan. Huling bili ng matanda bago ito mabilis na naglakad pabalik sa dilim, iniwan ang isang maliit na pag-asa sa kamay ni Winona. Bitbit ang balutan. Muling tumayo si Winona. Ang bawat hakbang niya ay puno ng determinasyon, kahit na ang kanyang paningin ay nagsisimula ng lumabo. Ang gutom, pagod, at matinding emosyon ay unti-unti nang kumukuha sa kanyang malay. Nadaanan niya ang mga naglalakihang billboard sa Makati, kung saan nakita niya ang mukha ni Javier na nakangiti, isang matagumpay na negosyante, habang siya ay tila isang basahang itinapon sa kalsada. Ang tanging iniisip niya ay si Angel, ang kanyang anak na naiwan sa kuko ng mga halimaw. Hindi siya pwedeng mamatay. Kailangan niyang bumangon. Ngunit ang kanyang katawan ay may hangganan. Narating ni Winona ang isang madilim na eskinita, malayo sa marangyang bahagi ng lungsod. Sa dulo ng kalsada, nakakita siya ng isang lumang karatula na bahag, yang umiilaw sa gitna ng bagyo. Ati Mateo Valderrama, Free Legal Consultation. Sa huling pagkakataon, pilit niyang iniinat ang kanyang kamay para kumatok sa pintong kahoy. Nuit bago pa tumama ang kanyang mga daliri, ang lahat ay naging itim. Ang tunog ng kanyang pagbagsak sa semento ay naging hudyat ng pagtatapos ng kanyang buhay bilang isang biktima. Sa loob ng opisina, narinig ng isang lalaki ang mahinang kalabog sa labas ng kanyang pinto. Binuksan ni Mateo ang pinto at bumungad sa kanya ang isang babaeng basang-basa, sugatan, at tila kinuha na ng kamatayan, nuit ang mga kamay ay mahigpit pa ring nakakapit sa isang lumang balutan. Hindi alam ni Mateo na ang babaeng ito ang magpapabago sa kanyang tahimik na mundo, at siya ang magiging mitsa ng pagbagsak ng Imperyong de Vega. Gising ka na pala. Akala ko ay tuluyan ka ng kinuha ng ulan. Ang boses na iyon, malalim at puno ng hinahon, ang unang bumati sa pandinig ni Winona. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, ngunit ang liwanag mula sa isang maliit na bumbilya sa kisame ay tila sumusugat sa kanyang paningin. Nararamdaman niya ang hapdi sa bawat bahagi ng kanyang katawan, ang kanyang mga paa na binalot ng malinis na gasa, ang kanyang noo na may malamig na bimpo, at ang kanyang lalamunan na tila tuyot na disyerto. Hindi ito ang kanyang silid sa mansyon. Walang amoy ng mamahaling pabango o sariwang bulaklak. Ang hanging nalalanghap niya ay may halong amoy ng lumang papel, alikabok at matapang na kape. Natagpuan ni Winona ang kanyang sarili na nakahiga sa isang lumang sopa na gawa sa kupas na leather. Sa harap niya, isang lalaking nasa huling bahagi ng kanyang 30 taon ang nakaupo sa likod ng isang mesa na tila lulubog na sa bigat ng mga nakatumpok na dokumento. Nasaan ako? Sino kayo? Hirap na tanong ni Winona habang pinipilit na bumangon. Ang kanyang boses ay tila isang kalansing ng basag na kristal. Nasa opisina ka ng katarungan, kahit na mukha itong tambakan ng basura. Sagot ng lalaki nang hindi tumitingin sa kanya. Pinagpapatuloy nito ang pagbabasa sa isang basang dokumento.
ang mga papeles na kinuha ni Doña Remedios mula sa kanya. Ako si Mateo Valderrama, at ikaw, base sa mga basang papel na ito, ay si Winona de Vega. Ang babaeng magnanakaw na pinag-uusapan na ngayon sa mga balita sa radyo. Agad na nanumbalik ang alaala ng huling gabi. Ang ulan, ang pagtalikod ng kanyang ama, ang tawa ni Javier sa telpono. Isang matinding kirot ang gumuhit sa dibdib ni Winona. Mabilis niyang kinapkap ang kanyang bulsa. Hinahanap ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa kanyang buhay. Ang balutan ko! Nasaan ang balutan ko? Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot. Itinuro ni Mateo ang isang maliit na mesa sa tabi ng sopa. Nandun ang lahat. Ang lumang binalabal, ang kaanting pera, at ang kwintas ng kanyang ina. Ligtas yan dito. Tulad mo, ligtas ka rin pansamantala sa loob ng 4 na dingding na ito. Pero sa labas? Sa labas ay hinahanap ka na ng mga aso ni Doña Remedios. Tumingin si Mateo kay Winona. Ang kanyang mga mata ay matatalas at tila binabasa ang bawat sugat sa kaluluwa ng babae. Alam ko ang pamilyang De Vega. Alam ko kung paano sila pumatay ng dangal para lang manatili sa itaas. Hindi ka ang unang biktima nila, Winona. Pero baka ikaw ang maging huli kung matalino ka. Bago pa makasagot si Winona, isang tunog ng notification mula sa isang cellphone ang umalingaw-ngaw sa silid. Kinuha ni Mateo ang kanyang telephone at pagkatapos ng ilang sandali ay iniabot ito kay Winona. Ang screen ay nagpapakita ng isang post sa social media na wala pang isang oras ang nakakalipas. Iyon ay isang larawan ni Javier. Nakasuot ito ng puting linen na damit, nakangiti ng malapad habang nakayakap sa isang babaeng nagangalang Clara, ang kanyang mistress. Ngunit ang mas nagpadurog sa puso ni Winona ay ang batang nasa gitna nila, si Angel. Ang kanyang anak ay nakasuot ng bagong damit, hawak ang isang mamahaling manika, ngunit ang mga mata ng bata ay tila namumula sa pag-iyak. Ang caption ng post ay, "Starting a new chapter with my real family. Out with the old, in with the gold." Parang may isang malaking kamay na sumakal sa leeg ni Winona. Ang sakit ay hindi na lamang emosyonal. Ito ay pisikal na tila ba ang kanyang puso ay literal na nilulukot sa loob ng kanyang tagyang. Ang bawat salita sa caption na yon ay parang lason na unti-unting pumapatay sa natitira niyang katinuan. Ang kanyang anak, ang kanyang kaisa-isang dahilan sa paghinga, ay ginagawa na ring biktima ng kasinungalingan ng kanyang ama. "Hayop ka, Javier," bulong ni Winona. Ang kanyang mga luha ay muling pumatak sa basang screen ng telepo. "Pati ang anak natin, pati ang bata. Gagamitin niyo sa dominyo." Tumayo si Mateo at lumapit sa bintana. Pinanood niya ang mga patak ng ulan na gumuguhit sa salamin, tulad ng mga luhang hindi natatuyo sa mukha ng hustisya sa bansang ito. Sa mundong ito, Winona, may 2 uri ng tao. Ang mga naninira at ang mga sinisira. 18 taon kang naging pader na sumalo sa lahat ng dumi nila. Ngayong gumuho na ang pader na iyon, ano ang plano mo? Humarap ang abogado sa kanya. Ang kanyang anino ay tila lumaki sa ilalim ng malamlam na ilaw. "Maari kitang itago dito? Maari kitang tulungan na makalayo, magpalit ng pangalan at mamuhay ng tahimik sa malayo habang pinapanood mo ang anak mo na lumalaking hindi ka kilala at namumuhay sa piling ng babaeng pumalit sa'yo." Huminto si Mateo at tinitigan si Winona ng diretso sa mga mata. Mga matang puno ng apoy sa gitna ng baha ng luha. "O maaari nating gamitin ang bawat sugat na yan bilang sandata. Maaari nating sunugin ang bawat papel na nagpapatunay na magnanakaw ka at palitan ito ng mga katotohanang magpapabagsak sa Imperyong De Vega mula sa ugat nito." Inilapag ni Mateo ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa, tila isang hamon na naghihintay ng kasagutan. Ang tanong ay simple lang, Winona. Gusto mo lang bang mabuhay at makalimot? O gusto mong bumalik doon at bawiin ang lahat ng ninakaw nila sa'yo, pati na ang banggal mo? Nanatiling tahimik si Winona. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa gasang nakabalot sa kanyang mga paa. Ang tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na naghahanda para sa digmaan. Sa labas, ang kulog ay muling umugong,
Tila isang pagsang-ayon mula sa langit. Ano ang pipiliin mo, Winona? Ang katahimikan ng isang talunan? O ang ingay ng isang babaeng nagising na mula sa mahabang pagkakahimbing? Hindi ako pinalaki para maging tuntungan lang ng iba, Mateo. Hindi ako naging asawa at ina sa loob ng 18 taon para lang itapon na parang basahan kapag wala na silang mapakinabang. Ang boses ni Winona ay hindi na nanginginig. Mayroon itong kakaibang talim, isang uri ng lamig na tila nabuo mula sa nagyalong mga luha. Hinawakan niya ang kwintas na iniwan sa kanya ni Yaya Insiaang, isang manipis na gintong kadena na may pendant na krus. Ito ang tanging alaala ng kanyang ina, ang tanging bagay na hindi nagmula sa yaman ng mga De Vega. Sa bawat haplos niya sa malamig na metal, tila may dumadaloy na lakas sa kanyang mga ugat, isang paalala na bago siya naging Mrs. De Vega, siya muna ay isang anak na nagmahal at umasa. Dahan-dahang kinuha ni Mateo ang maliit na balutan na ibinigay ni Insiang. Inilapag niya ito sa gitna ng mesa at maingat na binuklat ang isang lumang papel na nakatupi ng maliit. Ang papel ay nanilaw na sa panahon, may mga mansa ng amag at naglalabas ng amoy ng lumang baul at nakatagong lihim. Sabi mo, ibinenta ka ng tatay mo? Simula ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bawat salitang nakasulat sa dokumento. Pero base sa papel na ito na itinatago ni Insiang, hindi ito simpleng kasunduan sa kasal o dote. Ito ay isang kasunduan ng pagpapakatahimik. Kumunot ang noni Winona. Lumapit siya sa mesa, pilit na binabasa ang mga sulat kamay, na tila mga uod na gumagapang sa kanyang danggal. Nakita niya ang pirma ng kanyang ama, si Don Roberto, at sa tabi nito ay ang magarbo at mayabang na pirma ni Doña Remedios. Ang petsang nakasulat ay eksaktong 18 taon na ang nakalilipas, ang linggo bago siya ipakasal kay Javier. Anong ibig sabihin yan? Tanong ni Winona. Ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Nakasaad dito na tatanggap si Roberto ng malaking halaga at tulong sa negosyo mula sa mga De Vega. Paliwanag ni Mateo habang itinuturo ang isang talata. Kapalit nito ang pananahimik niya tungkol sa isang insidente sa lumang planta. At bilang garantiya ng kanyang katapatan, kailangang maging bahagi ka ng pamilya nila. Winona, hindi ka lang nila kinuha para maging asawa ni Javier. Kinuha ka nila para maging hostage. Isang buhay na panigurado na hindi magsasalita ang tatay mo. Napaatras si Winona hanggang sa tumama ang kanyang likod sa malamig na pader. Ang bawat salita ni Mateo ay parang isang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo, ngunit ang larawang lumalabas ay mas nakakatakot pa sa inaasahan niya. Naalala niya ang araw ng kanyang kasal. Ang kanyang ama ay hindi makatingin sa kanya ng diretsyo habang inihahatid siya sa altar. Akala niya noon ay dahil lamang sa lungkot ng paghihiwalay, ngunit ngayon ay malinaw na, iyon ay dahil sa bigat ng pagkakasala. Ang insidente. Anong insidente iyon, Mateo? Halos paos na tanong ni Winona. Hindi agad sumagot si Mateo. Inilipat niya ang tingin sa isang lumang clipping ng diaryo na matagal na niyang itinatago sa kanyang drawer. Sa parehong linggo na pinirmahan ito, may nangyaring malaking pagsabog sa planta. Isang tao ang namatay. Isang trabahador na nagngangalang Tomas Valderrama. Napatigil ang paghinga ni Winona. Valderrama? Mateo, kamag-anak mo ba siya? Tumango ang abogado, ang kanyang mga panga ay nagngangalit. Siya ang tatay ko. 18 taon ko nang hinahanap ang husti, siya para sa kanya, Winona. Pero bawat pinto na katukin ko, sinasara ng pera ng mga De Vega at ng pananahimik ng tatay mo. Ang katahimikan sa loob ng maliit na opisina ay naging napakabigat. Tila ba ang hangin mismo ay puno ng mga bulong ng mga taong pinatahimik ng yaman at kapangyarihan. Tiningnan ni Winona si Mateo, isang lalaking nawalan ng ama at tiningnan ang sarili, isang babaeng nawalan ng buhay sa loob ng isang kasinungalingan. Sila ay 2 estrangjero na pinagtagpo ng parehong kaaway. Biglang nanlaki ang mga mata ni Winona nang muling tingnan ang petsa sa papel. Ang petsa ng insidente at ang petsa ng pagpirma, may isang bagay na hindi tumutugma sa kanyang alaala. Mateo,
Tingnan mo ang petsang ito. Turo ni Winona sa ibabang bahagi ng dokumento. Ang kanyang daliri ay nanginginig. Sabi ni Papa, namatay ang nanay ko sa isang aksidente sa sasakyan ng gabing yon habang pauwi mula sa trabaho. Pero bakit? Bakit ang petsang ito ay eksaktong 3 araw bago ang sinasabing aksidente? Isang nakakabing katahimikan ang muling namayani. Ang ulan sa labas ay tila huminto sa pagbuhos. Naghihintay sa susunod na pagpasabog ng katotohanan. Tumingin si Mateo kay Winona. Ang kanyang muka ay puno ng pangamba. Winona, kung ang kasunduang ito ay pinirmahan bago pa mamatay ang nanay mo, ang boses ni Mateo ay naging isang mahinang bulong. Ibig sabihin, hindi lang ang tatay mo ang may alam sa lihim na ito. Ang nanay mo, baka may nalaman siya na hindi niya dapat malaman. Napahawak si Winona sa kanyang leeg. Pakiramdam niya ay nasasakal siya ng mismong kwintas na iniwan ng kanyang ina. Ang takot na kanina ay apoy na ngayon ay naging yelo na nanunuot sa kanyang buto. Ang tanikalang nakagapos sa kanya ay hindi lang pala gawa sa pera at danggal, kundi sa dugo ng sarili niyang ina. Anong ginawa nila sa nanay ko, Mateo? Ang tanong ni Winona ay umalingaw-ngaw sa silid. Isang tanong na walang kasiguraduhan ang sagot, ngunit sapat na para magbukas ng isang pintong, hindi na kailanman muling maisasara. Huwag mong hayaang lamunin ka ng galit, Winona. Ang galit ay parang apoy. Kung hindi mo gagamitin ng tama, ikaw ang unang matutupok. Inilapag ni Mateo ang isang lumang gunting sa ibabaw ng mesa. Ang kinang ng talim nito, sa ilalim ng aandap-andap na ilaw, ay tila isang paanyaya at banta ng magkasabay. Tumingin si Winona sa maliit at may lamat na salamin sa dingding ng opisina. Ang babaeng nakikita niya roon, maputla, may mga matang puno ng pait, at may mahabang buhok na tila naging simbolo ng kanyang mahabang tanikala, ay hindi na niya kilala. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay tila may nakabuhol na gunita ng mga gabing iniyakan niya ang pagwawalang bahala ni Javier at ang pang-aalipusta ni Doña Remedios. Kinuha ni Winona ang gunting. Ang lamig ng bakal sa kanyang palad ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng kapayapaan na hindi niya naramdaman sa loob ng 18 taon. Hindi na siya nag-alinlangan. Ang tunog ng bawat pagpitik ng gunting sa kanyang buhok ay tila pagputol sa mga invisible na sinulid na nagtali sa kanya sa mansyon ng mga De Vega. Ang bawat hiblang nalalaglag sa maduming sahig ay tila mga taon ng kanyang buhay na itinapon niya upang bigyang daan ng isang bagong simula. Tapos na ang Winona na kilala niyo. Bulong niya sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ang kanyang bagong anyo. Ang kanyang buhok ay hanggang balikat na lamang ngayon, matapang at walang bahid ng pagsuko. Mula sa araw na ito, bawat patak ng pawis ko ay para na sa akin at para kay Angel. Lumipas ang mga araw na tila isang malabong panaginip. Sa tulong ni Mateo, nakahanap si Winona ng matutuluyan sa isang maliit at siksik na komunidad sa likod ng mga naglalakihang gusali ng Makati. Upang hindi siya mahanap ng mga tauhan ni Doña Remedios, nagsimula siyang magtrabaho sa isang maliit na karenderya na pagmamay-ari ng isang kaibigan ni Mateo. Doon, sa gitna ng usok ng mga ulam at ingay ng mga tricycle, muling natuklasan ni Winona ang kanyang halaga. Ang kanyang mga kamay na dati ay sanay sa paghahanda ng mga marangyang putahe para sa mga elitista, ay abala na ngayon sa paghahanda ng masusustansyang pagkain para sa mga manggagawa. Sa bawat paghalo niya sa malaking kawa, nararamdaman niya ang unti-unting paghilom ng kanyang sugatang pagkatao. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti sa mga suki, may isang bahagi ng kanyang puso na nananatiling nakabaon sa sakit. Isang hapon, habang naglilinis ng mga mesa, narinig ni Winona ang balita sa isang lumang telebisyon sa sulok ng karenderiya. Ang muka ni Doña Remedios ay bumungad sa screen, elegante at tila walang anumang bahid ng kasamaan. Kasama niya si Angel. Ang bata ay nakaupo sa harap ng isang engrandeng piano, pinapaligiran ng mga piling panauhin. Ang aking apo ay ang bagong mukha ng De Vega Foundation, pahayag ni Doña Remedios. Ang kanyang boses ay puno ng mapagkunwaring pagmamalaki. Sa kabila ng mga trahedya, yang idinulot ng mga taong walang utang na loob,
Nananatiling matatag ang aming pamilya. Itinuturo ko kay Angel na ang tunay na yaman ay nasa disiplina at katapatan, mga bagay na hindi matututunan sa mga taong galing sa ibaba. Napabitaw si Winona sa hawak niyang basahan. Nakita niya ang mukha ng kanyang anak sa telebisyon. Bagamat nakasuot ito ng mamahaling bestida, ang mga mata ni Angel ay walang buhay. Tila ba ang bata ay isang dekorasyon lamang sa trono ni Doña Remedios? Alam ni Winona ang tingin na yon. Iyon ang tingin ng isang ibong nakakulong sa ginintuang hawla. Gusto nilang burahin ang alaala ko sa isip ni Angel. Nanginginig ang boses ni Winona habang kinakausap ang kanyang sarili. Gusto nilang gawin siyang katulad nila, walang puso, walang kaluluwa. Lumapit si Mateo sa kanya, dala ang isang diaryo kung saan nakasulat ang tungkol sa paghahanap ng bagong executive chef para sa isa sa mga hotel ng mga De Vega. Ang kumpanya nila ay dumaranas ng krisis dahil sa mga reklamo ng mga customer tungkol sa bumababang kalidad ng pagkain mula nang mawala si Winona. Hindi sapat ang magtago, Winona. Seryosong sabi ni Mateo. Kung gusto mong bawiin si Angel, kailangan mong pumasok sa loob ng kuta nila. Kailangan mong patunayan na ang pagkaing kinabubuhay ng imperyo nila ay nanggaling sa mga kamay na minaliit nila. Tiningnan ni Winona ang kanyang mga kamay. May mga paso, may mga kalyo, ngunit puno ng katotohanan. Alam niya ang panganib. Alam niyang kapag bumalik siya, maari siyang tuluyang wasakin ni Doña Remedios. Ngunit nang makita niya ang malungkot na ngiti ni Angel sa screen, nawala ang lahat ng kanyang takot. Gagamit ako ng ibang pangalan, Mateo. Magpapakitang gilas ako sa parang hindi nila inaasahan. Sabi ni Winona, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Hahayaan ko silang tikman ang lason ng sarili nilang kayabangan, hanggang sa sila na mismo ang magmakaawa na bumalik ako. Ngunit sa gitna ng kanyang plano, isang lihim na tawag ang natanggap ni Mateo mula kay Yaya Insiang. Ang boses ng matanda ay puno ng sinda. Mateo, sabihin mo kay Winona na huwag mo nang mapapakita. May nahanap si Doña Remedios na isang lumang dokumento mula sa ospital, isang bagay tungkol sa tunay na pagkatao ni Angel na maaaring magpabago sa lahat. Napatigil si Mateo. Tiningnan niya si Winona na abala sa pag-aayos ng kanyang gamit. Hindi alam ang bagong pangalip na naghihintay. Kung ang bawat sikreto ng nakaraan ay isa-isang nabubunyag, meron pa bang puwang para sa kapatawaran? O ang lahat ba ay mauuwi sa isang mas malaking pagkawasak? Saksakan ng dumi ang pagkaing ito. Ganito ba ang kalidad ng kinuha ninyong catering? Para akong kumakain ng basura. Ang boses ni Clara, ang babaeng umagaw sa posisyon ni Winona, ay umalingaw-ngaw sa loob ng marang yang function hall ng De Vega Hotel. Nakasuot siya ng pulang bestida na tila sumisigaw ng tagumpay at sa kanyang leeg ay nakasabit ang isang diamanteng kwintas. Isad alahas na pamilyar kay Winona dahil iyon ang regalo ni Javier sa kanya noong ika-10 anibersaryo nila. Ngayon, ang alahas na yon ay nakapatong sa balat ng babaeng naging mitsa ng kanyang pagkawasak. Sa sulok ng kusina, nakatayo si Winona na may suot na face mask at puting uniforme ng isang hamak na kitchen staff. Gumagamit siya ng pangalang Maria. Habang pinapanood niya si Clara na nag-iinarte sa harap ng mga bisita, naramdaman ni Winona ang mariing pagbaon ng kanyang mga kuko sa kanyang sariling palad. Hindi galit ang nararamdaman niya, kundi isang malalim na pagkasuklam na humahalo sa pait ng kanyang mga gunita. I'm so sorry, everyone. Alam niyo naman, mahirap talagang maghanap ng matilungkok na yon, sabi ni Clara habang bumabaling kay Javier na nakatayo sa tabi niya. Han, look at this. Masyadong matabang ang sauce, hindi tulad ng luto sa Boracay. Tumawa ng mahina si Javier at hinalikan si Clara sa pisingi sa harap ng lahat. Don't worry, baby. We'll fire them after this. Basta ikaw ang reyna ng gabing ito, wala nang mahalaga. Ang bawat salita ni Javier ay parang mga maliliit na patalim na humihiwa sa natitirang respeto ni Winona para sa lalaking pinagsilbihan niya ng halos 2 dekada. Napatingin siya sa isang sulok kung saan nakaupo si Angel. Ang kanyang anak ay tahimik na kumakain, malayo ang tingin, at tila walang pakialam sa karangyaan sa paligid. Ang puso ni Winona ay kumitig sa sakit. Gusto niyang takbuhin ang anak,
yakapin ito at ilayo sa mapagkunwaring mundong ito. Ngunit alam niyang kailangan niyang maghintay. Lumapit ang head waiter kay Winona. Bakas ang kaba sa mukha. Maria, ayusin mo raw ang main course. Nagagalit na ang mga De Vega. Kapag hindi ito naging perpekto, mawawalan tayong lahat ng trabaho. Tumango si Winona nang hindi nagsasalita. Hinarap niya ang malaking kawa ng beef caldereta. Ito ang putahing nagpanalo sa kanya ng maraming papuri nung siya pa ang reyna ng mansyon. Sa bawat sangkap na idinaradag niya, tila ibinubuhos niya ang lahat ng kanyang pait, determinasyon at ang galing na pilit na ibinaon ng kanyang mga kaaway. Alam niya ang bawat sikreto ng lasag hinahanap ng mga De Vega, isang lasag hindi kailanman makukuha ni Clara o ng sinumang bayarang chef. Nang ihay ng main course, panandaliang tumahimik ang buong bulwagan. Ang bawat subo ng mga bisita ay sinusundan ng mga bulungan ng paghanga. Maging si Doña Remedios, na kilala sa pagiging mapili, ay napahinto sa pagkain. Sino ang nagluto nito? Tanong ni Doña Remedios. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang tinititigan ng sarsa. This tastes familiar. Masyadong pamilyar ang timplang ito. Pinatawag ang kitchen staff sa harap. Naglakad si Winona ng nakayuko. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng pagsabog. Nakatayo siya ilang di pa lamang ang layo mula kay Javier at sa kanyang anak. Nararamdaman niya ang titig ni Javier na tila sinusubukang butasin ang kanyang maskara. You! Tawag ni Doña Remedios kay Winona. Ikaw ba ang nagluto nito? Tanggalin mo ang maskara mo. Gusto kong makita kung sino ang may ganitong talento. Hindi gumalaw si Winona. Ang katahimikan sa bulwagan ay naging napakabigat, tila ba ang hangin ay naging yelo. Sa bawat segundo ng pag-aalinlangan, lalong lumalakas ang hinala sa mga mata ng matandang De Vega. I said, take it off! Buling utos ni Doña Remedios. Ang kanyang boses ay puno ng otoridad na hindi matatanggihan. Dahan-dahang itinaas ni Winona ang kanyang kamay patungo sa kanyang muka. Ngunit bago pa niya matanggal ang maskara, isang malakas na tunog ng pagkabasag ng baso ang nanggaling sa direksyon ni Angel. Ang bata ay tumayo, nanginginig ang mga kamay at nakatitig sa kanyang lola nang may takot at galit. Huwag niyo siyang saktan! Sigaw ni Angel. Ang kanyang mga mata ay puno ng luhang kanina pa pinipigilan. Lagi niya nalang sinasaktan ang lahat ng taong marunong magmahal. Dahil sa kaguluhang idinulot ng bata, nakahanap ng pagkakataon si Winona na mabilis na tumalikod at bumalik sa kusina. Ang kanyang paghinga ay mabilis at mabigat. Alam niyang malapit na silang magtagpo, ngunit hindi pa ito ang tamang panahon. Sa labas ng hotel, naghihintay si Mateo sa loob ng kanyang lumang sasakyan. Nang makapasok si Winona, agad siyang napansin ng abogado. Anong nangyari? Bakit tila nakakita ka ng multo? Nakita ko si Angel Mateo. Nakita ko ang takot sa mga mata niya, sabi ni Winona, ang kanyang boses ay puno ng panginginig. At si Doña Remedios, alam ko na alam niya. Nararamdaman niya ang presensya ko. Tumingin si Mateo sa malayo. Ang kanyang mukha ay seryoso. Winona, kailangan nating bilisan ang pagkilos. Nakatanggap ako ng balita mula sa ospital kung saan ka nanganak kay Angel 17 taon na ang nakalilipas. Ang record na hawak ni Doña Remedios, hindi lang ito tungkol sa iyo. Ito ay tungkol sa tunay na ama ni Angel. Napatingin si Winona kay Mateo. Ang kanyang mundo ay tila muling nyanig ng isang lindol na hindi niya inaasahan. Anong sinasabi mo? Si Javier ang ama ni Angel. Wala nang iba. Iyan ang akala nating lahat, Winona. Mahinang bulong ni Mateo habang iniyabot ang isang lumang dokumento. Pero ayan sa blood type na nakarehistro sa record na kinuha ni Remedios, imposibleng si Javier ang ama ng anak mo. Winona, 18 taon kanilang niloko. Pero may isang malaking lihim ka rin na hindi mo alam na itinatago mo. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay naging mas mapait pa kaysa sa anumang lason. Tiningnan ni Winona ang dokumento at sa bawat salitang kanyang nababasa, ang tanikala ng kasinungalingan na nakagapos sa kanya ay tila lalong humihigpit.
Nagbabantang sakalin siya hanggang sa huling hininga. Isang malaking kasinungalingan ang buong buhay ko, Mateo. Pero ang sabihing hindi si Javier ang ama ng anak ko, iyon ang hindi ko matatanggap. Nanginginig ang boses ni Winona habang hawak ang manipis na papel na tila naging kasing bigat ng isang blok ng semento. Ang bawat letra sa dokumento ay malabo sa kanyang paningin, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa matinding pagtanggi ng kanyang isipan. 18 taon siyang naging tapat. 18 taon siyang naging bilanggo ng isang sumpa. At ang tanging angkla niya sa katotohanan ay ang pagiging ina kay Angel. Tumingin siya sa labas ng bintana nagsasakyan. Ang mga ilaw ng lungsod ng Makati ay tila mga nanunueryong mata. Faithful ako, Mateo. Sa loob ng 18 taon, wala akong ibang hinawakan, kundi ang kamay ng asawa ko at ang mga kagamitan sa kusina. Imposible ang sinasabi mo. Huminga ng malalim si Mateo. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakahawak sa manibela kahit nakahinto ang sasakyan. Winona, hindi nagsisinungaling ang siyensya, pero ang mga tao, oo. Kung alam mong tapat ka, ibig sabihin ay may nangyaring hindi natin alam nung gabing isinilang mo si Angel. Isipin mo, Winona, sa gitna ng kapangyarihan ni Doña Remedios, ano ang kaya nilang gawin para masiguradong ang dugong dadaloy sa susunod na tagapagmana ay ang dugong gusto nila? Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay naging masakal. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-ugong ng aircon na tila isang piping saksi sa kanilang usapan. Naalala ni Winona ang gabi ng kanyang panganganak, isang pribadong ospital na pagmamay-ari ng mga kaibigan ng mga De Vega. Ang mga doktor at nurse na tila mas sumusunod sa bawat kumpas ng kamay ni Doña Remedios kaysa sa sinasabi ng medisina. Samantala, sa loob ng marangyang opisina ng De Vega Group, isang bagyong mas matindi pa sa ulan sa labas ang kasalukuyang nagaganap. Nagkalat ang mga ulat ng benta sa ibabaw ng mahogani na mesa ni Doña Remedios. Ang mga numero ay nakasulat sa kulay pula, isagbabala ng unti-unting pagguho ng kanilang imperyo. "I don't care how you do it, Javier. Find that woman," sigaw ni Doña Remedios. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay bakas na sa tindi ng galit. Simula nang mawala si Winona, bumagsak ang kalidad ng lahat ng restaurant natin. Ang mga regular customers natin ay lumilipat na sa kompetisyon. At ang Maria na yon, ang lasa ng luto niya ay ang tanging makakapagligtas sa atin. Napakamot sa ulo si Javier. Bakas ang stress sa kanyang mukha na dati ay puno lamang ng kayabangan. "Mommy, she disappeared after the event. Even the catering agency doesn't have a real address, and Clara is making things worse. Panay ang post niya sa social media pero puro reklamo ang natatanggap namin sa mga pagkain." Lumapit si Doña Remedios sa bintana. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng bakal. "Hindi lang ang negosyo ang kailangan natin protektahan, Javier. Nakita ko kung paano tumingin ang batang yon sa kusinera. May koneksyong hindi ko maipaliwanag. At ang dokumentong nakuha ko mula sa archive ng ospital? Kung malalaman ni Winona ang totoo, bago natin ito maayos, tayo ang babagsak." Kinuha ni Doña Remedios ang isang lumang litrato ni Angel nung sanggol pa ito. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa put. "Kung hindi mo mahanap si Maria, gamitin mo si Angel. Alam nating lahat kung saan lalabas ang daga kapag ang anak niya ang ginamit nating pain." Sa isang maliit na apartment sa kabilang dako ng lungsod, nakaupo si Winona sa tabi ng kama. Pinagmamasda ng isang lumang sapatos ng sanggol na itinago niya sa loob ng 18 taon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinignan ang huling mensahe mula kay Yaya Insiyang. "Winona, mag-ingat ka. Pinapalitan nila ang mga gamot ni Angel. Sinasabi nilang para ito sa kanya anxiety, pero nakikita kong lalong nanghina ang bata. Kailangan mo na siyang kunin doon." Mariing napapikit si Winona. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng katarungan. Ang lamat sa kanyang puso ay hindi na lamang dahil sa pagtataksil ni Javier, kundi dahil sa panganib na kinakaharap ng kanyang anak. Hindi na sapat ang magtago sa ilalim ng pangalang Maria. "Mateo!" tawag ni Winona sa abogado na kasalukuyang nag-aayos ng mga papeles sa kabilang silid. "Bakit, Winona?" "Handa na ako.
Hindi ko nahihintayin na sila ang makahanap sa akin. Ako ang papasok sa pintuan nila, pero hindi bilang isang katulong o isang asawang nagmamakaawa. Ang boses ni Winona ay puno ng isang uri ng kapangyarihan na tila nagmula sa kailaliman ng kanyang pagdurusa. Papasok ako bilang ang tanging taong makakapagligtas sa negosyo nila at bilang ang ina na kukuha sa anak na matagal na nilang dinakaw. Ngunit bago pa makasagot si Mateo, isang malakas na katok ang gumulantang sa kanila. Ang tunog ng mga mabibigat na sapatos sa labas ng pinto ay nagpahiwatig na ang mga aso ni Doña Remedios ay hindi na kailangang maghintay ng paanyaya. Hinarap ni Winona ang pinto. Ang kanyang likod ay tuwid na tuwid. Ang kanyang puso ay handa na sa susunod na kabanata ng kanyang pakikipagsapalaran. Sa labas, ang tunog ng sirena ng pulis ay nagsimulang lumapit, tila isang babala na ang bawat sikreto ay may nakatagdang oras ng pagkabunyag. Buksan mo ang pinto, Winona! Alam namin nandiyan ka! Huwag mo na kaming paglaruan kung ayaw mo masaktan ng mga taong tumutulong sa'yo. Ang boses ni Javier ay umalingaw-ngaw sa makitid na pasilyo ng apartment, puno ng put at desperasyon. Ang bawat kalabog sa pintong kahoy ay tila isang pagyanig sa maliit na mundo ni na Mateo at Winona. Sa loob, nananatiling nakatayo si Winona sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang lumang sapatos ng sanggol. Ang tanging alaala ng gabi kung kailan siya naging ganap na ina. Ang munting sapatos na yon, na simbolo ng kanyang wagas na pag-ibig, ay tila isang matalim na paalala sa gitna ng marahas na ingay sa labas. Dahan-dahang lumapit si Mateo sa pinto. Ang kanyang muka ay seryoso at handa sa anumang mangyayari. Ngunit bago pa niya mahawakan ang trangka, hinawakan ni Winona ang kanyang braso. Umiling ang babae. Ang mga mata ay nagpapakita ng isang uri ng katatagan na hindi pa nakikita ni Mateo noon. Hayaan mo sila, Mateo. Hindi na ako ang babaeng tumatakbo at nagtatago sa ulan, bulong ni Winona. Inilapag niya ang sapatos sa ibabaw ng mesa at inayos ang kanyang damit. Papasukin mo sila. Oras na para makita nila ang Winona na sila mismo ang lumika. Nang bumukas ang pinto, pumasok si Javier kasama ang dalawang lalaki na kasuot ng itim. Bakas sa mukha ng asawa ni Winona ang puyat at stress. Ang kanyang mamahaling polo ay gusot na, malayo sa imahe ng isang matagumpay na negosyante. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Winona. Ang maikling buhok nito, ang matapang na titig, at ang aura ng isang babaeng hindi na kayang saktan. Winona, sambit ni Javier. Ang kanyang boses ay tila nag-aalinlangan sa pagitan ng galit at pangangailangan. You look different. Pero hindi yan mahalaga. Kailangan mong bumalik sa mansyon, na yun din. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Winona. Babalik? Pagkatapos niyo akong itapon na parang basura sa harap ng lahat? Bakit, Javier? Naubusan na ba kayo ng paboritong ulam? O baka naman, nagigiba na ang tureng itinayo niyo sa ibabaw ng mga kasinungalingan? Huwag mo akong pilosopohin, Winona! Sigaw ni Javier, bagamat halata ang panging-inig ng kanyang mga kamay. Si Angel, may sakit ang anak mo. Ayaw niyang kumain, ayaw niyang uminom ng gamot, hinahanap ka niya. Kung may natitira ka pang puso para sa kanya, sasama ka sa akin. Ang pagbanggit sa pangalan ni Angel ay tila isang saksak sa dibdib ni Winona. Ngunit hindi siya nagpakita ng kahinaan. Lumapit siya kay Javier hanggang sa magkatapat ang kanilang mga mukha. Ang amoy ng alak at sigarilyo mula kay Javier ay tila isang paalala ng lahat ng gabing tiniis niya habang naghihintay sa uwi nito. Gagamitin mo si Angel para makuha ako? Yan na ba ang itinuro sa'yo ng mami mo? Ang boses ni Winona ay malumanay, ngunit puno ng panganib. Alam ko kung ano ginagawa niyo sa kanya. Alam ko ang tungkol sa mga gamot na ibinibigay niyo para lang manahimik siya. Huwag mo sabihin kailangan niya ako dahil kailangan niyo lang ng tagapagluto para isalba ang kumpanya niyo. Napatigagal si Javier. Hindi niya inaasahan na alam ni Winona ang tungkol sa kalagayan ng anak sa loob ng mansyon. Sa likuran niya, tiningnan ni Mateo ang mga bodyguard, handang kumilos kung sakaling maging marahas ang sitwasyon. I'm giving you a choice, Winona, sabi ni Javier, pilit na ibinabalik ang kanyang autoridad.
Bumalik ka ng kusa at ibabalik ko ang lahat ng pribilehyo mo. Makakasama mo si Angel at hindi ka natatawaging magnanakaw. Pero kung magmamatigas ka, sisiguraduhin ni Mommy na hinding-hindi mo na makikita ang anak mo habang buhay. You know she can do it. Sa bawat salitang binitawan ni Javier, ang tanikala sa puso ni Winona ay tila lalong humihigpit. Ngunit sa gitna ng tensyon, naalala niya ang dokumentong ibinigay ni Mateo, ang lihim tungkol sa dugo ni Angel. Ang katotohanang baka ang batang ito ay hindi lamang biktima ng pamilyang De Vega, kundi isang susi sa isang krim na 18 taon nang nakabaon. Sasama ako. Matapang na pahayag ni Winona na ikinagulat ni Mateo at Javier. Pero sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Tanong ni Javier. Bakas ang pananalo sa kanyang muka. Hindi ako babalik bilang asawa mo o bilang katulong sa kusina. Seryosong sabi ni Winona habang kinuha muli ang munting sapatos ng sanggol sa mesa. Babalik ako bilang ang bagong executive consultant ng De Vega Group. At mula sa sandaling pumasok ako sa mansyong iyon, wala kayong hahawakang anumang gamot o pagkain na ibibigay kay Angel nang walang pahintulot ko. Tumingin si Winona kay Mateo. Isang lihim na mensahe ang dumaan sa kanilang mga mata. Alam ni Mateo na ang pagbabalik ni Winona ay hindi isang pagsuko, kundi ang simula ng isang pagsalakay mula sa loob. Fine, whatever you want. Mabilis na sagot ni Javier, desperado na talagang maisalba ang kanilang benta. Let's go! Naghihintay ang Mommy sa mansyon. Habang naglalakad palabas si Winona, nararamdaman niya ang malamig na hangin ng gabi. Tumingin siya sa langit, kung saan ang mga bituin ay tila nakatago sa likod ng makapal na ulap. Ang pagbabalik niya sa mansyon ay parang pagpasok sa bunganga ng isang halimaw. Ngunit sa pagkakataong ito, siya na ang may hawak ng patalim. Habang umaandar ang sasakyan patungo sa Forbes Park, isang tanong ang patuloy na umuukit sa isipan ni Winona. Kung si Javier ay hindi ang tunay na ama ni Angel, sino ang lalaking nagmamay-ari ng dugong nanalaytay sa kanyang anak? At anong katotohanan ang handang pumatay para lamang manatiling tago? Ang pagbabalik sa mansyon ng mga De Vega ay tila paglalakad sa loob ng isang libingan na pinalamutian ng ginto at kristal. Habang bumubukas ang dambuhalang pintong bakal, naramdaman ni Winona ang malamig na simoy ng hangin na nagmumula sa loob. Isang hangin na walang buhay, tuyot, at puno ng bango na mga bulaklak na ginagamit lamang upang itago ang amoy ng kabulukan. Sa gitna ng malawak na sala, nakatayo si Doña Remedios. Hawak nito ang kanyang paboritong tasa ng tsa, elegante ang tindig, at tila hindi man lamang nayanig ng mga eskandalong bumabalot sa kanilang pamilya. Nang magtama ang kanilang mga mata, isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda. Isang ngiting nagsasabing akala niya ay nanalo na siya sa larong ito. Tignan mo nga naman. Simula ni Doña Remedios. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit bawat salita ay tila may kasamang lason. Ang ating nawawalang magnanakaw ay nagbalik. Akala ko ba ay mas pipiliin mong mamatay sa gutom kaysa bumalik sa amin, Winona? O baka naman na-realize mo na ang isang tulad mo ay walang mararating kung wala ang tangalang De Vega? Hindi kumurap si Winona. Inayos niya ang kanyang blazer at tumayo ng tuwid sa harap ng babaeng papahirap sa kanya sa loob ng 18 taon. Huwag na tayong maglokohan, Doña Remedios. Hindi ako nandito dahil kailangan ko kayo. Nandito ako dahil ang kumpanya niyo ay unti-unti nang nagiging abo. At ang tanging taong marunong magpaalam muli nito ay ang babaeng itinapon niyo sa ulan. Lumapit si Winona sa gitna ng sala. Ang tunog ng kanyang sapatos sa mamahaling marmol ay tila isang martil. Yun ang nagpaparamdam ng kanyang presensya. Starting today, I am the executive consultant. I will handle the operations of all the restaurants. At ang unang utos ko, I want a full medical report of my daughter Angel. Ngayon din. Naningkit ang mga mata ni Doña Remedios. Ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay ay bahagyang nayanig. You have no right to demand anything, Winona. You are here to work, not to dictate. Then let the business rot! Mabilis na sagot ni Winona. Tumalikod siya na tila handang umalis muli.
Hayaan natin malaman ng mga investors na ang dakilang Doña Remedios ay mas piniling mabulag sa pride kaysa iligtas ang kumpanya mula sa pagkalugi. Wait! Sigaw ni Javier mula sa likuran. Mabilis itong lumapit at humawak sa braso ng kanyang ina. Mommy, please! We need her! Ang mga stocks natin ay bumabagsak na. Hayaan niyo na muna siya. Isang matinding katahimikan ang namayani. Sa huli, dahan-dahang ibinaba ni Doña Remedios ang kanyang tasa. Fine, pero wag mo isiping dahil nandito ka ay kapamilya ka na muli. You are just an employee, Winona. At ang mga employee, madaling palitan kapag tapos na ang silbi. Hindi na sumagot si Winona. Mabilis siyang umakyat sa ikalawang palapag, patungo sa silid ni Angel. Ang bawat hakbang niya sa hagdan ay puno ng kaba. Nang buksan niya ang pinto, ang amoy ng gamot at saradong silid ay bumungad sa kanya. Doon, sa gitna ng malaking kama, nakahiga ang kanyang anak. Maputla si Angel. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kisame, walang buhay, at tila hindi nararamdaman ang paligid. Anak? Angel? Nandito na si Mommy, bulong ni Winona habang lumuluha. Hinawakan niya ang kamay ng bata at nagulat siya sa lamig nito. Dahan-dahang lumingon si Angel. Ang kanyang mga labi ay bahagyang gumalaw, ngunit walang tunog na lumabas. Sa tabi ng kama, nakita ni Winona ang isang maliit na tray na may baso ng tubig at isang kulay kahel na kapsula. Kinuha ni Winona ang bote ng gamot. Walang nakasulat na pangalan ng doktor, tanging isang label na nagsasabing Vitamins, Special Formula. Biglang pumasok si Yaya Insiang sa silid. Bakas ang sindak sa mukha nito. Winona, buti at dumating ka. Yan ang gamot na ibinibigay ni Doña Remedios tuwing gabi. Sinasabi nilang pampakalma, pero simula nang inumin niya ni Angel, hindi na siya nakakausap ng matino. Nanginginig ang mga kamay ni Winona habang tinititigan ang gamot. Naalala niya ang sinabi ni Mateo tungkol sa tunay na pagkatao ni Angel at ang panganib na dala ni Doña Remedios. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Winona ang isang matinding takot. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa anak na tila unti-unting pinapatay ng mga taong dapat ay nagpoprotek rito. Binuksan ni Winona ang bintana upang papasukin ang sariwang hangin. Ngunit ang kanyang pansin ay naagaw ng isang itim na sasakyang nakaparada sa labas ng gate. Isang lalaking nakasuot ng barong ang nakatayo sa tabi nito, nakatingin ng diretso sa bintana ni Angel. Ang mukha ng lalaki ay pamilyar, ngunit hindi niya maalala kung saan niya ito nakita. Yaya, sino ang lalaking yan? Tanong ni Winona. Sumilip si Yaya Insiang at biglang namutla. Siya ang dating driver ni Don Roberto, Winona. Ang lalaking sinasabi nilang kasama ng nanay mo nung gabing mangyari ang aksidente 18 taon na ang nakalilipas. Ang puso ni Winona ay tila tumigil sa pagtibok. Kung ang lalaking yun ay buhay, ibig sabihin ay may isang saksi sa katotohanang matagal nang ibinaon ng kanyang ama at ni Doña Remedios. Habang hinahaplos ni Winona ang buhok ni Angel, isang mahinang bulong ang narinig niya mula sa bata. Isang pangalang hindi niya inaasahan. Papa, hindi siya ang papa ko. Napatigil si Winona. Tumingin siya sa kanyang anak, ang kanyang isipan ay naguguluhan. Ano ang alam ni Angel na hindi pa niya natutuklasan? At bakit tila ang bawat sulok ng mansyong ito ay puno ng mga kaluluwang humihingi ng katarungan? Hindi siya ang papa ko. Hindi siya ang papa ko. Ang mga salitang iyon ni Angel ay paulit-ulit na umuukit sa pandinig ni Winona. Tila isang sirang plaka na nagbibigay ng babala sa gitna ng katahimikan. Pinagmasdan ni Winona ang maputlang muka ng kanyang anak. Ang mga mata nito ay muling pumikit, dala ng bigat ng kung anong chemical na nanalaitay sa kanyang dugo. Sa bawat paghinga ng bata, nararamdaman ni Winona ang isang uri ng hapdi na hindi kayang gamutin ng anumang panalangin. Dahan-dahang kinuha ni Winona ang kulay kahel na kapsula mula sa tray at ibinulsa ito. Kailangan niyang malaman kung ano ang lason na unti-unting pumapatay sa katinuan ng kanyang anak. Winona, kailangan mag-ingat ka. Bulong ni Yaya Insiang habang nakabantay sa pinto,
Ang kanyang mga mata ay balisa at laging nakatingin sa pasilyo. Ang bawat dingding sa mansyong ito ay may tenga. Si Doña Remedios, alam niyang hindi ka lang bumalik para sa kumpanya? Hindi sumagot si Winona. Kumuha siya ng isang palanggana ng maligamgam na tubig at isang malinis na bimpo. Sinimulan niyang punasan ang mukha at mga braso ni Angel. Sa bawat dampi ng tela sa balat ng bata, napansin ni Winona kung gaano kanipis ang katawan nito, tila isang papel na madaling mapunit sa isang maling kumpas ng tadhana. Ito ang golden moment ng kanyang pagdurusa. Ang tahimik na pag-aalaga sa isang anak na ninakawan ng kabataan. Eksaktong 10:00 ng gabi, ni makarinig si Winona ng mabibigat na yabag sa labas. Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Javier. Amoy alak ang asawa at ang kanyang mga mata ay mapupula sa pagod at galit. Bakit gising ka pa? I thought you're here to fix the business, hindi para maging yaya na naman? Asik ni Javier habang papalapit sa kama. Tinangka niyang hawakan ang balikat ni Winona, ngunit mabilis na umiwas ang babae. Don't touch me, Javier. At huwag kang lalapit kay Angel ng amoy alak ka. Wala ka na bang natitirang respeto sa anak mo? Ang boses ni Winona ay kasing lamig ng bakal. Anak ko? Of course anak ko siya. Pinapaalalahanan mo ba ako kung sino ang nagbabayad ng lahat ng luho niyo? Javier scoffed, his steps uneven. You think you're so high and mighty now dahil lang bumalik ka as a consultant? Remember, Winona, one word from my mother and you're back on the streets. Then do it, Javier. Sabihin mo sa mami mo na palayasin ako. Pero siguraduhin mong kaya nyo ring ibalik ang lasa ng mga pagkain nyo at ang tiwala ng mga investors na niloloko nyo. Hamon ni Winona. Ang kanyang mga mata ay diretsyong nakatitig sa asawa. Because the moment I walk out that door, isasama ko ang lahat ng sikretong itinago ko sa loob ng 18 taon. Napatigil si Javier. Ang kanyang pagkalasing ay tila bahagyang nahimasmasan sa tindi ng banta ni Winona. Bago pa siya makapagsalita, ang tunog ng pagtunog ng cellphone ni Winona ay bumasag sa tensyon. Isang mensahe mula kay Mateo. Nakausap ko ang driver. Nakatago siya sa isang luma at liblib na barangay sa Laguna. May hawak siyang dashcam footage mula nung gabing yon, Winona. Pero may kapalit. Natatakot siya para sa buhay niya. Napahigpit ang hawak ni Winona sa kanyang cellphone. Ang misteryosong driver na nakita niya sa labas ay hindi lamang isang anino ng nakaraan. Siya ang susi sa lahat ng kasinungalingan. Kinabukasan, sa boardroom ng De Vega Group, hinarap ni Winona ang mga board members. Nakasuot siya ng isang matapang na itim na suit. Ang kanyang maikling buhok ay nagbibigay sa kanya ng aura ng isang babaeng hindi na matitinag. Sa dulo ng mesa, nakaupo si Doña Remedios. Pinagmamasdan ang bawat kilos ni Winona na tila isang tigre na naghihintay ng pagkakataong sumalakay. I have reviewed the financial statements, simula ni Winona. Inilapag niya ang mga folder sa mesa na lumika ng isang malakas na tunog ng awtoridad. Ang kumpanya ay hindi lang nalulugi dahil sa kalidad ng pagkain. Mayroong malaking butas sa procurement department. May mga ghost suppliers na tumatanggap ng milyon-milyon buwan-buwan. At ang pirma sa bawat voucher ay ang pirma ni Javier. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng silid. Namutla si Javier na nakaupo sa tabi ng kanyang ina. Ngunit si Doña Remedios ay nanatiling kalmado. Kinuha nito ang isang pirasong papel mula sa kanyang bag at dahan-dahang inilapag sa tapat ni Winona. You are very efficient, Winona. But before you point fingers, siguro ay dapat mo munang tingnan ito. Sabi ng matanda, ang kanyang boses ay puno ng mapang-uyam na katuwaan. This is the result of the second DNA test I conducted secretly. Angel's blood. It doesn't match anyone in this room. Not even you, Winona. Ang bawat salita ni Doña Remedios ay parang isang kidlat na tumama sa gitna ng boardroom. Pakiramdam ni Winona ay nawala ng lupa ang kanyang kinatatayuan. Kung hindi siya ang ina at hindi si Javier ang ama, sino ang batang inalagaan niya at minahal sa loob ng 18 taon? Ano ang ibig mong sabihin? Halos paos na tanong ni Winona. Ibig sabihin, Winona, 18 taon kang nag-alaga ng anak ng ibang tao. At ang tunay mong anak?
Iyon ang tanong na tanging ang tatay mo at ang driver na kinakausap mo ang makakasagot. Bulong ni Doña Remedios. Sapat na para silang dalawa lamang ang makarinig. Gusto mo pa bang ituloy ang investigasyon mo? O mas pipiliin mong manahimik para hindi tuluyang mawala sa iyo ang batang itinuturing mong anak? Tumayo si Winona. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig, ngunit pilit niyang pinanatili ang kanyang danggal. Tumingin siya sa labas ng bintana, kung saan ang langit ay muling nadidilim. Ang tanikala ng kasinungalingan ay hindi lamang pala nakagapos sa kanyang leeg. Ito ay nakabaon na sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao. Sino ang tunay na biktima sa larong ito? At hanggang saan ang kayang isakripisyo ng isang ina? Para sa isang anak na hindi sa kanya ang dugo, ngunit sa kanya ang puso. Hindi mo siya dugo at laman, Winona. Isang malaking pagkakamali ang bawat luwang inubos mo para sa batang yan. Inalagaan mo ang anak ng kung sinong babae habang ang sarili mong sanggol ay itinapon sa kung saan dahil sa kapabayaan ng tatay mo. Ang boses ni Doña Remedios ay parang isang malamig na presensya na dahan-dahang pumupulupot sa leeg ni Winona. Sa loob ng boardroom, ang katahimikan ay naging kasing talim ng isang punyal. Ang bawat pares ng mata ng mga board members ay nakatuon sa kanya. Mga matang puno ng panghuhusga, kuryosidad, at panunuya. Ang papel na hawak ni Winona, ang resultang nagsasabing 0% ang tsansa na siya ang ina ni Angel, ay nanginginig sa kanyang mga kamay. Tumingin si Winona sa kanyang mga palad. Ang mga bakas ng paso mula sa kusina, ang mga kalyo mula sa paglalaba ng mga damit ni Angel, at ang bawat lamat sa kanyang balat na bunga ng 18 taong pagpapakasakit, lahat ba yon ay para sa isang kasinungalingan? Ang mundong binuo niya sa paligid ng pagiging ina ay gumuho sa isang iglap, tila isang kastilyong buhangin na hinaltak ng malupit na alon. "You're lying," halos pabulong na sabi ni Winona. Ang kanyang boses ay puno ng pait. "Gawa-gawa niyo lang ito para sirain ako. Hindi niyo makukuha si Angel sa akin." "The laboratory results don't lie, Winona," sabat ni Javier, na ngayon ay tila nakahanap muli ng lakas ng loob. "Mommy is right. All this time, we were raising a stranger's child, and you're not even a real mother. You're just a fraud who occupied a space in this family." Tumayo si Winona. Ang kanyang paghinga ay mabigat at mabilis. Hindi niya kayang manatili sa silid na yon. Ang bawat dingding ay tila lumalapit upang dikit-dikitin siya. Nang walang sinasabing anuman, mabilis siyang lumabas ng boardroom, hindi pinapansin ang mga tawag ni Javier at ang mapanuring tawa ni Doña Remedios na umalingaw-ngaw sa pasilyo. Tumakbo siya patungo sa banyo at mabilis na nilock ang pinto. Doon, sa harap ng malaking salamin, hinarap ni Winona ang kanyang sarili. Ang kanyang mukha ay basa ng pawis at luha. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi na lamang sa puso. Ito ay isang pisikal na pagdurog sa kanyang buong pagkatao. Kung hindi siya ang ina ni Angel, nasaan ang kanyang tunay na anak? Buhay pa ba ito? At sino ang batang nasa itaas na tinatawag siyang mommy sa gitna ng kanyang mga panaginip? Kinuha ni Winona ang kanyang cellphone at nanginginig na tinawagan si Mateo. "Mateo, kailangan kitang makita." "Ngayon din," hikbi ni Winona. "Alam na nila. Sinasabi nilang hindi ko anak si Angel." "Mateo, anong gagawin ko? Pakiramdam ko ay mababaliw na ako." "Huminahon ka, Winona. Papunta na ako riyan," sagot ni Mateo. Ang kanyang boses ay nagsisilbing angkla sa gitna ng bagyo. "Huwag kang maniniwala sa lahat ng sasabihin nila. Isang master ng manipulation si Remedios. Maaring totoo ang DNA result, pero ang tanong ay bakit at paano ito nangyari. Magkita tayo sa lumang simbahan malapit sa hotel. Doon tayo mag-uusap." Paglabas ni Winona ng hotel, sinalubong siya ng malakas na sikat ng araw. Ngunit para sa kanya, ang paligid ay nananatiling madilim. Sumakay siya sa isang taxi at nagpahatid sa simbahan. Sa loob ng tahimik at amoy magsayng na gusali, natagpuan niya si Mateo na naghihintay sa isang sulok. "Winona!" tawag ni Mateo habang mabilis na lumalapit. Inabutan niya ang babae ng tubig. "Nakausap ko ang driver kanina bago ako pumunta rito. May sinabi siya sa akin na mas matindi pa sa DNA result." "Ano yon?" tanong ni Winona
Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kawalan. Noong gabing isinilang mo si Angel, nagkaroon ng gulo sa ospital. Isang sunog ang sumiklab sa kabilang wing. Sa gitna ng kaguluhang yon, nakita ng driver si Doña Remedios na may kausap na isang nurse. May 2 sanggol silang inilabas sa nursery. Paliwanag ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng tensyon. Ang footage na hawak niya, hindi lang ito tungkol sa aksidente ng nanay mo. Nakunan din doon ang pagpapalit ng mga sanggol sa loob ng sasakyan bago kayo ihatid sa mansyon. Nanlamig ang buong katawan ni Winona. Ang bawat piraso ng puzzle ay nagsisimula ng magtugma, ngunit ang katotohanan ay mas nakakasulasok kaysa sa inaasahan niya. Bakit? Bakit nila gagawin yon? Dahil ang tunay mong anak, Winona, ay may kondisyon sa puso na namana sa tatay mo. Isang kondisyong magpapahina sa imahe ng susunod na tagapagmana ng De Vega, bulong ni Mateo. Kinuha nila ang isang malusob na sanggol mula sa isang mahirap na pamilya upang ipalit sa anak mo. At ang tunay mong anak, ibinigay nila sa driver para itapon? Pero hindi niya ito nagawa. Napahawak si Winona sa krus sa kanyang leeg. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa tindi ng emosyon. Nasaan siya, Mateo? Nasaan ang tunay kong anak? Bago pa makasagot si Mateo, ang malakas na tulog ng pagbukas ng pinto ng simbahan ay umalingaw-naw. Pumasok ang ilang lalaking nakasuot ng barong, ang kanilang mga muka ay tila mga bato. Sa gitna nila ay si Javier, may hawak na isang piraso ng papel. Winona, sumama ka sa amin ng mahinahon, sabi ni Javier. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Inutusan kami ni Mommy na dalhin ka sa ospital. Si Angel, nagkaroon siya ng seizure. At ayon sa mga doktor, kailangan niya ng bone marrow transplant mula sa isang biological relative. At dahil nalaman na nating hindi kanya ina, kailangan mong ituro sa amin kung sino ang tunay na magulang ng batang yan bago siya tuluyang mamatay. Tumingin si Winona kay Javier, pagkatapos ay kay Mateo. Ang pagpipilian ay malinaw, ngunit napakabigat. Kung ituturo niya ang katotohanan, maililigtas si Angel, ngunit mawawala ang kanyang pagkakataon na mahanap ang tunay niyang anak. At kung mananahimik siya, ang batang minahal niya ng 18 taon ay mawawala habang buhay. Ano ang gagawin mo, Winona? Hamon ni Javier. Ang kanyang mga mata ay puno ng panunubok. Ang anak na hindi mo dugo o ang anak na matagal mo nang nawala? Pumili ka. Ang katahimikan sa loob ng simbahan ay naging kasing lalim ng isang hukay. Tumingin si Winona sa altar, naghahanap ng kasagutan sa gitna ng kanyang pagdurog. Pumili ka, Winona. Ang batang pinalaki mo pero hindi mo dugo? O ang anak mong itinapon na, baka ngayon ay naghihingalo na rin sa kung saan? Isang buhay kapalit ng isa pa. Yan ang tadhana mo. Ang boses ni Javier ay tila isang malamig na hangin galing sa hukay na pumasok sa loob ng simbahan. Ang bawat salita niya ay parang latigo na humahagupit sa sugatang kaluluwa ni Winona. Sa harap ng altar, sa paanan ng krus, naramdaman ni Winona ang bigat ng buong mundo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tindi ng pagkamuhing nararamdaman niya para sa pamilyang De Vega. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang pagsusumamo para sa isang sagot na hindi na matagpuan. Tumingin si Winona kay Mateo, nakasalukuyang nakatayo sa pagitan niya at ng mga tauhan ni Javier. Ang abogado ay handang lumaban, ngunit alam nilang dalawa na hindi ito madadaan sa dahas. Sa kabilang dako, ang mga mata ni Javier ay puno ng panunubok. Tila ba tinitingnan niya ang isang hayop na wala nang matatakbuhan? Javier, hindi mo mahal si Angel. Ginagamit mo lang siya para makuha ang gusto mo. Halos pabulong na sabi ni Winona, ang kanyang boses ay puno ng pait. 18 taon mo siyang itinuring na anak dahil kailangan niyo ng tagapagmana. Na yung nalaman niyo hindi niyo siya dugo, hinahayaan niyo siyang mamatay para lang pahirapan ako. Wala na tayong oras para sa drama, Winona! Sigaw ni Javier. Ang kanyang pasensya ay nauubos na. Angel is dying! Ang tanging paraan para mailigtas siya ay ang mahanap ang biological parents niya para sa transplant.
At dahil ikaw ang kasama sa ospital nung gabing iyon, sigurado ako may alam ka. Huminga ng malalim si Winona. Ang kanyang isipan ay mabilis na nagtatrabaho. Kung sasama siya kay Javier, ibabalik lang siya sa kulungan ng mansyon. Kung tatakas siya, baka tuluyang mamatay si Angel. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkalito, naalala niya ang sinabi ni Yaya Insha ang tungkol sa driver. Sasama ako sa ospital. Deklarasyon ni Winona na ikinagulat ni Mateo. Pero hindi ako sasakay sa sasakyan mo, Javier. Magkikita tayo roon. At kung may mangyaring masama kay Angel bago ako dumating, sisiguraduhin kong ang dashcam footage na hawak ko ay mapapanood ng buong mundo sa loob ng 1 oras. Napatigil si Javier. Ang banta ni Winona ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Fine, pero wag mong subukang tumakas. Nakabantay ang mga tao ko sa bawat labasan ng simbahang ito. Mabilis na hinila ni Mateo si Winona sa gilid ng isang malaking haligi ng simbahan. Winona, nababaliw ka na ba? Bitag ito ni Remedios. Hindi ka nila hahayaang makalapit kay Angel ng buhay. Mateo, kailangan nating mahanap ang driver sa Laguna. Mabilis na bulong ni Winona. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Siya lang ang nakakaalam kung sino ang pamilyang pinagkuhanan nila kay Angel. Iyon ang tanging paraan para mailigtas ang bata nang hindi ako sumusuko sa kanila. At ang tunay kong anak, Mateo, kailangan ko siyang mahanap bago sila maunang makarating sa kanya. Sa pamamagitan ng isang maliit na pinto sa likod ng sacristy, mabilis na lumabas sina Winona at Mateo. Ang tunog ng kanilang mga hakbang sa tuyong dahon sa labas ay tila isang mabilis na ritmo ng pagtakas. Sumakay sila sa lumang sasakyan ni Mateo at mabilis na pinasibat ito bago pa makapansin ang mga tauhan ni Javier. Narating nila ang isang liblib na barangay sa Laguna pagkalipas ng 2 oras. Ang ulan ay nagsisimulang pumatak, tila nakikiramay sa bigat ng misyon ni Winona. Natagpuan nila ang isang maliit na kubo sa dulo ng kalsada. Doon, nakita nila ang lalaking nakita ni Winona sa labas ng mansyon, si Mang Nestor, ang dating driver. Nestor, kailangan namin ng footage. Kailangan naming malaman kung sino ang tunay na magulang ng batang kinuha ni Doña Remedios. Pakiusap ni Winona. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagod. Tumingin si Nestor kay Winona. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Ma'am Winona, patawarin niyo po ako. 18 taon kong dinala ang bigat na ito. Ang batang si Angel, kinuha siya mula sa isang pamilya ng mga magsasaka sa kabilang bayan. Ang nanay niya ay namatay sa panganganak at ang tatay niya ay binayaran ni Doña Remedios para manahimik. At ang anak ko? Nasaan ang tunay kong anak? Tanong ni Winona. Ang kanyang puso ay tila sasabog na sa kaba. Dahan-dahang kinuha ni Nestor ang isang lumang memory card mula sa loob ng isang baul. Ang anak niyo, may sakit siya sa puso noon. Inutusan ako ni Doña Remedios na itapon siya sa tapat ng isang ampunan sa Maynila. Pero hindi ko kaya, ma'am. Iniwan ko siya sa isang lola na kilala ko sa probinsya. Ang pangalan niya ay Gabriel. 18 taon na siya ngayon at sa pagkakaalam ko, nagtatrabaho siya bilang isang volunteer nurse sa parehong ospital kung nasaan si Angel. Napahawak si Winona sa kanyang dibdib. Ang kanyang tunay na anak ay nasa malapit lang. Ang tadhana ay tila naglalaro sa kanya sa isang napakalupit na paraan. Ang batang minahal niya ay nangangailangan ng tulong, at ang tunay niyang anak ang posibleng maging sagot. Ngunit bago pa sila makakilos, ang tunog ng pagdating ng ilang sasakyan ay umalingaw-ngaw sa labas ng kubo. Ang mga ilaw ng sasakyan ay tumama sa dingding ng kubo, tila mga mata ng halimaw na nahanap na ang kanilang biktima. Nahanap na nila tayo, bulong ni Mateo habang kinukuha ang kanyang baril sa dashboard. Winona, kunin mo ang memory card. Takbo! Isang malakas na kalabog ang narinig sa pinto ng kubo. Pumasok ang mga lalaki ni Javier at sa pagkakataong ito, wala na silang balak makipag-usap. Sa gitna ng gulo, nakita ni Winona si Javier na nakatayo sa labas, may hawak na megaphone. Winona! Ibigay mo ang ebidensya at sumama ka sa amin. Si Angel ay sinusugod na sa ICU. Wala ka na bang puso? Hahayaan mo bang mamatay ang batang tumawag sa'yo ng mommy sa loob ng 18 taon?
Ang bawat salita ni Javier ay parang isang pako na ibinabaon sa puso ni Winona. Tumingin siya sa memory card sa kanyang kamay, pagkatapos ay sa madilim na kalsada sa labas. Kailangan niyang pumili. Ang katotohanang magpapabagsak sa mga De Vega o ang pagsuko para sa pagkakataong mailigtas ang batang si Angel. Ano ang mas matimbang? Ang dugong nananalitay sa iyong mga ugat o ang pag-ibig na binuo mo sa loob ng halos 2 dekada? Habang ang ulan ay lumalakas, ang desisyon ni Winona ay magiging hudyat ng isang digmaan na walang sinuman ang nakakasiguro kung sino ang mananalo. Ang bawat segundo ay tila isang butil ng buhangin na dumadausdos sa pagitan ng mga daliri ni Winona. Mabilis at hindi mapigilan. Sa gitna ng kaguluhan sa kubo sa Laguna, sa gitna ng sigawan at kalabog ng mga pintong pilit na sinusira, isa lamang ang malinaw sa kanyang isipan. Ang mukha ni Angel na unti-unting nawawala ng kulay, at ang anino ng isang anak na nagngangalang Gabriel, na 18 taon niyang hindi nayakap. "Takbo, Winona! Huwag kang lilingon!" Ang sigaw ni Mateo ay halos malunod sa ingay ng ulan at sa marahas na pagbalibag ng mga upuan sa loob ng maliit na kubo. Nakita ni Winona ang pag-ilap ng liwanag mula sa mga flashlight ng mga tauhan ni Javier, tila mga mata ng gutom na lobo na naghahanap ng biktima. Mahigpit na nakakapit si Winona sa memory card. Ang kanyang munting sandata laban sa isang higanting imperyo. Mabilis siyang lumabas sa likurang pinto. Ang kanyang mga paa ay lumubog sa malapot na putik ng bukirin. Hindi niya inalintana ang mga sanga ng punong humahampas sa kanyang muka o ang hapdi ng kanyang mga sugat. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso na tila sumasabay sa kumpas ng kidlat sa kalangitan. Pagkalipas ng ilang oras na tila isang kawalang hanggan, narating ni Winona ang St. Jude Medical Center. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na liwanag ng mga fluorescent lamps ay bumate sa kanya. Ngunit hindi ito nagbigay ng kapayapaan. Sa hallway ng intensive care unit, nakita niya si Doña Remedios na nakaupo sa isang selyadong silya. Mukhang pagod, ngunit nananatiling matigas ang muka, tila isang estatwa ang bato na hindi tinatablan ng pagsisisi. "Nandito na ang ating bida," wika ni Doña Remedios nang makita si Winona. "Dala mo ba ang kailangan namin? O mas pinili mong panuurin ang batang iyon na malagutan ng hininga?" Hindi sumagot si Winona. Ang kanyang mga mata ay natuon sa isang batang lalaki na nakasuot ng puting uniforme ng isang nursing volunteer. May hawak itong clipboard at abala sa pakikipag-usap sa isang doktor malapit sa silid ni Angel. Ang bata ay may mga matang pamilyar, mga matang kamukha ng sa kanyang ama, ngunit may taglay na kabutihang hindi kailanman nagkaroon ang mga De Vega. Gabriel, ang kanyang tunay na dugo, ang kanyang tunay na anak. Isang golden moment ang bumalot sa silid ng sandaling magdama ang kanilang mga mata. Hindi alam ni Gabriel kung sino ang babaeng basang-basa at sugatan na nakatitig sa kanya. Ngunit naramdaman ni Winona ang isang kuryente na dumaloy sa kanyang buong pagkatao. Gusto niyang tumakbo, yakapin ito, at humingi ng tawad sa 18 taong pangungulila. Ngunit ang bawat hakbang niya ay tila nakatanikala sa responsibilidad niya kay Angel. "Ma'am, ayos lang po ba kayo?" Tanong ni Gabriel, ang kanyang boses ay malumanay at puno ng pag-aalala. Lumapit ang bata at inabutan si Winona ng isang basong tubig. Nanginginig ang mga kamay ni Winona habang tinatanggap ang baso. "Salamat, anak. Salamat." Ang salitang anak ay lumabas sa kanyang mga labi na tila isang sagradong panalangin. "Winona!" Ang boses ni Javier ay umalingaw-ngaw mula sa dulo ng hallway. Papalapit ito, kasama ang mga bodyguard na tila handang pumatay. "Ibigay mo na sa amin ang impormasyon. We found out that Gabriel, this volunteer, is the only match for Angel's transplant. But he needs a legal guardian's consent dahil sa kanyang record. And you hold the papers that prove who he really is." Isang malakas na sampal ng katotohanan ang tumama kay Winona. Kaya pala hinahanap ni Doña Remedios si Gabriel ay hindi para ibalik ito sa pamilya, kundi para gamitin ang bone marrow nito
upang iligtas ang peking tagapagmana na si Angel. Gagamitan na naman nila ang kanyang tunay na anak bilang isang kasangkapan, isang piyesa sa kanilang laro. You're monsters! Bulong ni Winona. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Gusto niyo uling nakawan si Gabriel? Pagkatapos niyong itapon ng anak ko, na yun ay kukunin niyo ang bahagi ng katawan niya para sa batang ipinalit niyo sa kanya? Napatigil ang lahat. Ang katahimikan sa hallway ay naging kasing talim ng isang scalpel. Tumingin si Gabriel kay Winona. Pagkatapos ay kay Doña Remedios, ang kanyang mukha ay puno ng kalituhan at takot. Anong ibig niyo pong sabihin? Anong anak? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang clipboard ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Lumika ng isang mahinang tunog ng pagkabasag ng katahimikan. Lumapit si Doña Remedios. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Huwag kang makinig sa babaeng ito, Gabriel. Siya ay isang baliw na magnanakaw. Ang kailangan mo lang malaman ay maaari mong iligtas si Angel. At kapalit niyon, bibigyan kita ng buhay na hindi mo kailanman mapapangarap. Huwag, Gabriel! Sigaw ni Winona. Inilabas niya ang memory card at itinaas ito upang makita ng lahat. Nandito ang lahat ng katotohanan, ang dashcam footage ng gabing ipinalit nila kayo, ang ebidensya ng krimen niyo, Remedios. Biglang namatay ang mga ilaw sa buong ospital, isang hudyat ng emergency power outage. Sa gitna ng dilim, narinig ang tunog ng mabilis na pagtakbo at ang marahas na pagtulak sa mga gamit sa ospital. Nang bumukas ang mga pulang emergency lights, wala na si Gabriel sa kinatatayuan niya. At ang pintuan ng ICU kung nasaan si Angel ay nakabukas ng malawak. Isang nakakabining katahimikan ang muling namayani bago marinig ang isang mahinang iyak mula sa loob ng silid. Wala na si Angel. Wala na ang anak ko. Ang hiyaw ni Javier ay umalingaw-ngaw sa buong palapag. Napatakbo si Winona sa loob ng silid, ngunit hindi si Angel ang nakita niya na wala ng buhay. Ang kama ay bakante. Isang maliit na papel ang nakalagay sa ibabaw ng unan. May nakasulat na mga salitang tila galing sa isang anino ng nakaraan. The debt must be paid in blood, not in gold. One is taken, one is returned. Sino ang kumuha kay Angel? At nasaan si Gabriel? Ang gabi ng katotohanan ay naging gabi ng mas malalim na misteryo. Sa gitna ng nagkakagulong ospital, tumayo si Winona, mag-isa, habang ang hawak niyang memory card ay tila naging kasing init ng baga. Wala na sila. Pati ang huling piraso ng kaluluwa ko, kinuha na ng dilim. Ang boses ni Winona ay tila isang hangin na dumadaan sa isang hungkag na kuweba. Nakaluhod siya sa malamig na sahig ng silid sa ICU, ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa bakanteng kama kung saan huling nakahiga si Angel. Ang bawat hibla ng kumot na hawak niya ay tila nagpapaalala sa kanya ng 18 taon ng pag-ibig, pag-aalaga, at mga sakripisyong nauwi sa isang malaking kawalan. Sa kabilang dako, ang unanswer ni Gabriel, ang anak na hindi niya nayakap, ay tila isang panaginip na naglaho bago pa man maging totoo. Kasalanan mo ito, Winona. Kung hindi ka bumalik, kung hindi mo ginulo ang pamilyang ito, ligtas sana ang anak ko. Ang bulyaw ni Javier ay puno ng put. Ang kanyang muka ay pulang-pula habang dinuduro ang asawa sa harap ng mga nurse at gwardiya. Isang matalim na tingin ang isinukli ni Winona habang dahan-dahang tumatayo. Anak mo? Ngayon ay tinatawag mo siyang anak mo dahil nawawala siya? Pero noong kailangan niya ng dugo at tinititigan niyo ang resultang magsasabing hindi mo siya kalahi, itinuring niyo siyang basura. Huwag mo akong sumbatan, Javier, dahil ang tanging dahilan kung bakit wala sila dito ay ang kasakiman ninyo mag-ina. Enough! Ang autoridad sa boses ni Doña Remedios ay tila isang malamig na bakal na nagpatahimik sa lahat. Hindi tayo matutulungan ng sisihan. Ang mensaheng iyon, ang utang na dapat bayaran sa dugo, iisa lang ang taong may sapat na galit para gawin ito. Bumukas ang mga pinto ng elevator at iniluwa nito si Mateo humihingal at may dalang isang piraso ng tela, isang panyo may burdang inisyal na pamilyar kay Winona. Ang inisyal ng kanyang ama, si Don Roberto. Winona, nakita ko ang sasakyan ng papa mo sa CCTV bago mamatay ang kuryente. Isinakay niya ang 2 bata. Mabilis na balita ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaba.
Hindi siya tumigil sa Laguna. Patungo siya sa lumang planta ng mga De Vega, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat 18 taon na ang nakalilipas. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang hampas ng katotohanan na nagbabalik kay Winona sa gabi ng trahedya. Ang lugar kung saan namatay ang ama ni Mateo at kung saan ibinibenta ang kanyang buhay. Ang planta na iyon ay ang libingan ng lahat ng katotohanan. Mabilis silang sumakay sa sasakyan ni Mateo. Iniwan ang mag-isang Doña Remedios na tila unti-unti nang kinakain ng sarili niyang takot. Habang binabaybay ang madilim at maulang kalsada patungo sa lumang planta, ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay naging kasing bigat ng isang sumpa. Bakit niya gagawin ito, Mateo? Si Papa, bakit niya kailangang isama si Gabriel at Angel? Tanong ni Winona, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakasiklop sa kanyang kandungan. Ang konsensya, Winona, ay parang isang sugat na kapag hindi gumaling, nauuwi sa pagkabulok. Sagot ni Mateo habang mabilis na pinalali ko ang sasakyan. Sa tingin ko, gusto ng papa mo na tapusin ang lahat sa mismong lugar kung saan siya nagsimulang maging bilanggo ni Remedios. Gusto niyang linisin ang utang niya sa parang alam niya. Narating nila ang lumang bodega. Ang dambuhalang istruktura ay tila isang kalansay ng nakaraan sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Ang tunog ng mga patak ng ulan sa kinakalawang na bubong ay tila isang malungkot na palakpak. Sa loob, sa gitna ng malawak at madilim na espasyo, nakita nila si Don Roberto. Nakaupo siya sa isang lumang silya, hawak ang isang desindeng gasera. Sa tapat niya, nakatali sa magkahiwalay na post, sina Angel at Gabriel. Ang bata ay nanginginig sa takot, habang si Gabriel ay pilit na kumakawala. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon na protektahan ang batang babae sa tabi niya. "Papa! Wag!" sigaw ni Winona habang tumatakbo papasok, ngunit pinigilan siya ni Mateo. "Huwag kang lalapit, Winona!" Ang boses ni Don Roberto ay basag, puno ng pagdurusa at kabaliwan. 18 taon akong hindi nakatulog. 18 taon kong nakikita ang mukha ng nanay mo sa bawat pagpikit ko. Sabi ni Remedios, maayos ang lahat kung ibibigay kita sa kanila. Pero tignan mo, nawala ka rin sa akin. At ngayon, pati ang mga batang ito, gagawin nilang mga halimaw na katulad nila. Itinaas ni Don Roberto ang gasera malapit sa mga tumpok ng lumang sako na may amoy ng gasolina. Para mabayaran ang utang, kailangang mawala ang dahilan kung bakit tayo nakatali sa kanila. Kapag wala ng tagapagmana, wala ng kapangyarihan si Remedios. Malaya ka na, Winona. Malaya na tayo. "Papa, hindi yan ang kalayaan!" hiyaw ni Winona. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa pawis sa kanyang mukha. "Ang kalayaan ay yung pagtanggap sa katotohanan. Si Gabriel ang anak ko. Ang apo mo na 18 taon mong itinago sa akin. Papatayin mo ba ang sarili mong dugo kapalit ng galit mo?" Napatigil si Don Roberto. Ang gasera sa kanyang kamay ay bahagyang ngiwalay sa tumpok ng sako. Tumingin siya kay Gabriel at pagkatapos ay kay Winona. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at sakit. "Anak mo? Siya ang sanggol na yon?" Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng pagpreno ng sasakyan ang narinig sa labas. Pumasok si Javier, hawak ang isang baril, ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. "Ibigay mo sa akin ang mga bata, matanda. Hindi mo sisirain ang tanging pagkakataon kung mabawi ang kumpanya." Itinutok ni Javier ang baril, hindi kay Don Roberto, kundi sa direksyon ni na Angel at Gabriel. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang kanyang katinuan ay tila tuluyan ng naglaho dahil sa takot sa kahirapan at kahihiyan. "Isa pang hakbang, Winona, at itutuloy ko ito. I need Angel alive, but I don't care about the boy," sigaw ni Javier. Nakatayo si Winona sa gitna ng dalawang panganib, ang baliw na ama na may dalang apoy, at ang gahaman na asawa na may dalang bala. Sa pagitan nila ay ang dalawang buhay na pinakamahalaga sa kanya. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang orasan na nagbibilang ng huling sandali. "Javier, bitawan mo ang baril," mahinahong sabi ni Winona, bagamat ang kanyang buong katawan ay nanginginig.
Hindi mo kailangan maging mamamatay tao para lang sa pera. Wala kang alam. Ganti ni Javier. Wala akong pakialam sa dugo. I need the heir. I need the De Vega name. Dahan-dahang binitawan ni Don Roberto ang gasera sa sahig, ngunit hindi ito namatay. Ang apoy ay nagsimulang gumapang sa tuyong semento patungo sa mga sako. Ang usok ay nagsimulang bumalot sa silid, nagpapahirap sa paghinga ni na Angel at Gabriel. Winona, iligtas mo sila! Ang huling sigaw ni Don Roberto bago siya sumugod kay Javier upang agawin ang baril. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa loob ng bodega nang magpambuno ang dalawang lalaki. Sa gitna ng apoy na unti-unting lumalaki, tumakbo si Winona patungo sa mga bata. Ngunit ang isang malaking post ng kahoy na nasusunog ay bumagsak sa gitna, humaharang sa kanyang daraanan. Sa kaliwa niya ay si Gabriel, ang kanyang tunay na anak na sumisigaw ng "Mommy!" sa unang pagkakataon. Sa kanan niya ay si Angel, ang batang pinalaki niya na ngayon ay nawala na ng malay dahil sa usok. Ang apoy ay mabilis na kumakalat at alam ni Winona na isa lamang ang kaya niyang hilahin palabas sa unang pagkakataon. Sino ang uunahin ng isang ina? Ang dugong nag-uugnay sa kanya sa nakaraan o ang pag-ibig na nagpatatag sa kanya sa loob ng 18 taon? Hindi ko kayo iiwan. Sabay tayo lalabas dito. Ang sigaw ni Winona ay halos malunod sa dagundong ng apoy na mabilis na lumalamon sa tuyong kahoy ng bodega. Ang init ay tila humihigop sa huling hininga ng katinuan sa loob ng silid. Sa harap niya, ang naglalagablab na poste ay nagsisilbing pader sa pagitan ng dalawang buhay na naghahati sa kanyang puso. Sa kaliwa, si Gabriel, ang kanyang tunay na dugo, ay pilit na inaabot ang kanyang kamay. Ang mga mata nito ay puno ng takot ngunit may bakas ng pag-asa. Sa kanan, si Angel, ang batang pinalaki niya, ay nakalaylay ang ulo, walang malay sa gitna ng makapal at maitim na usok. Gabriel! Tulungan mo ako! Ang paa ni Angel, kailangan nating hatakin! Hiiyaw ni Winona habang pilit na isinisiksik ang kanyang katawan sa maliit na puwang sa ilalim ng nagbabagang kahoy. Nararamdaman ni Winona ang hapdi ng apoy sa kanyang balat, ang amoy ng nasusunog na tela, at ang bigat ng bawat segundong lumilipas. Sa halip na unahin ang sariling kaligtasan, ginamit ni Gabriel ang kanyang lakas bilang isang nursing volunteer. Sa kabila ng kanyang pagkakatali, pilit niyang itinulak ang isang mabigat na sako patungo kay Winona upang magsilbing proteksyon sa apoy. Ma'am? Mommy? Kunin niyo muna siya. Kaya ko pa! Ang boses ni Gabriel ay paos, ngunit ang salitang mommy ay tila nagbigay ng superhuman na lakas kay Winona. Sa kabilang bahagi ng bodega, ang pambubuno ni na Javier at Don Roberto ay nauwi sa isang trahedya. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng mga bakal ang umalingaw-ngaw ng gumuho ang bahagi ng itaas na palapag sa kinaroroonan nila. Nakita ni Winona ang huling sulyap ng kanyang ama, isang sulyap ng pagsisisi at pagtanggap sa kanyang tadhana. Si Javier, sa kanyang huling hirit ng kasakiman, ay pilit pa ring inaabot ang baril na nalaglag sa gitna ng nagbabagang uling hanggang sa tuluyan silang malibing sa ilalim ng nagbabagang guho. Mateo! Tulong! Sigaw ni Winona nang makita ang anino ng abogado na pilit na pumapasok sa nagliliyab na pintuan. Sa pagtutulungan ni na Winona at Mateo, nagawa nilang kalasin ang mga gapos ni na Gabriel at Angel. Binuhat ni Mateo ang walang malay na si Angel, habang si Winona naman ay inaalalayan ang nanghihinang si Gabriel. Lumabas sila ng bodega sa eksaktong sandali na ang buong istruktura ay tuluyang gumuho. Lumika ng isang dambuhalang alon ng apoy at usok na tumaas sa madilim na langit. Nakaluhod si Winona sa basang damuhan, habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos. Tila sinusubukang hugasan ang lahat ng dumi at dugo ng nakaraan. Niyakap niya ang dalawang bata ng sabay, ang kanya dugo at ang kanyang puso. Ang bawat hikbi niya ay puno ng pasasalamat sa gitna ng matinding pangungulila. Pagkalipas ng 3 araw, sa loob ng isang tahimik na silid sa ospital,
unti-unting iminulat ni Angel ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay ang mukha ni Winona na may mga benda sa braso, ngunit may niting punang ang kapayapaan. Sa tabi nito ay nakatayo si Gabriel, na nagbabantay sa kanyang dextrose. "Mami," mahinang bulong ni Angel. "Akala ko, iniwan mo na ako." Hinawakan ni Winona ang kamay ni Angel at ang kamay ni Gabriel. Pinagsama niya ang mga ito sa ibabaw ng kumot. "Hinding-hindi ko kayo iiwan. Magkakasama na tayo ngayon. Wala nang magtatago. Wala nang magsisinungaling." Pumasok si Mateo sa silid, dala ang isang balita na nagpatahimik sa lahat. Wala na si Doña Remedios, Winona. Nang malaman niyang wala na ang kanyang anak at ang kumpanya ay tuluyan ng idineklarang bankrupt, nagkaroon siya ng matinding stroke. Ngayon nasa ilalim siya ng pangangalaga ng gobyerno sa isang pasilidad para sa mga may sakit sa isip. Wala na siyang maalala kahit ang sarili niyang pangalan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Winona. Hindi siya nakaramdam ng saya sa pagkawasak ng kanyang kaaway, kundi isang uri ng kagaanan. Ang kagaanan ng isang taong sa wakas ay nakalaya na mula sa isang mabigat na tanikala. "Patawad, Winona!" Isang boses mula sa pinto ang narinig nila. Ang kanyang ama, si Don Roberto, ay himalang nakaligtas, ngunit ngayon ay nakaupo sa isang wheelchair. Ang kalahati ng kanyang katawan ay paralisado. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng kapangyarihan, tila isang kandilang paubos na ang mitsa. "Ibinigay ko ang lahat para sa danggal, pero ikaw? Ikaw lang ang tunay na may danggal sa atin." Hindi sumagot si Winona ng may galit. Tiningnan niya ang kanyang ama at pagkatapos ay ang dalawang batang nasa kanyang piling. Alamin niya ang pagpapatawad ay hindi darating sa isang gabi, ngunit ang pagtanggap sa katotohanan ang unang hakbang patungo sa paghilom. "Para sa mga bata, Papa, susubukan nating magsimulang muli," sabi ni Winona. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Habang pinagmamasdan ni Winona ang pagsikat ng araw mula sa bintana ng ospital, naramdaman niya ang init nito sa kanyang mukha. Wala na ang amoy ng usok at laso ng mansyon. Ang tanging nananatili ay ang samya ng bagong umaga at ang pangako ng isang buhay na hindi na nakagapos sa kasinungalingan. Ang hustisya ay hindi laging dumarating sa parang inaasahan natin, ngunit sa huli, ang katotohanan ang palaging magsisilbing liwanag sa gitna ng pinakamadilim na bagyo. At para kay Winona, ang tunay na kayamanan ay hindi ang ginto ng mga De Vega, kundi ang pagkakataong maging ina sa dalawang anak na parehong nagturo sa kanya kung paano tunay na magmahal. Ang katahimikan ng mansyon ng mga De Vega ay hindi na tulad ng dati. Wala na ang mabibigat na yabag ng mga tauhan, ang tunog ng mamahaling kubyerto sa hapagkainan, o ang nakakangilong utos ni Doña Remedios. Ngayon, ang bawat sulok ng dambuhalang bahay ay tila isang hungkag na kabibi. Naghihintay na lamang sa huling martilyo ng subasta upang tuluyan ng mabura ang isang imperyong itinayo sa buhangin ng kasinungalingan. Nakatayo si Winona sa gitna ng malawak na sala. Suot ang isang simpleng puting blusa. Wala na ang mga diamanteng nagpabigat sa kanyang leeg. Wala na ang mga mamahaling damit na tila nagsilbing uniforme na kanyang pagkaalipin. Tanging ang kwintas ng kanyang ina ang nananatiling nakasabit sa kanyang dibdib. Ang krus na ginto na ngayon ay tila mas nagliliwanag sa ilalim ng sikat ng araw. Tapos na ang lahat, Winona. Ang mga papeles para sa foreclosure ay pirmado na. Bukas, hindi na ito ang mansyon ng mga De Vega. Wika ni Mateo habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang abogado ay mukhang pagod, ngunit may kapayapaan sa kanya mga mata na matagal na niyang hindi nakikita. Huminga ng malalim si Winona, nilalasap ang bawat segundo ng kanyang huling pananatili sa loob ng bahay na ito. "Hindi ako nalulungkot, Mateo. Sa katunayan, pakiramdam ko ay ngayon ko palang talaga nalalanghap ang hangin. Ang yaman na ito ay naging bilangguan nating lahat. Masaya akong makitang nagigiba na ang mga pader nito." Bago sila tuluyang umalis, dumaan muna si Winona sa isang pasilidad para sa mga may sakit sa isip. Sa isang maliit na hardin, nakita niya si Doña Remedios. Ang babaeng dati ay kinatatakutan ng buong lungsod
ay nakaupo na ngayon sa isang selyadong silya, tulala sa isang gumagalaw na dahon. Ang kanyang buhok ay maputi na at magulo, at ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humahaplos sa hangin, tila may hinahanap na hindi na niya kailanman matatagpuan. Lumapit si Winona at tumayo sa harap ng matanda. Remedios, tawag niya ng mahina. Lumingon ang matanda, ngunit ang kanyang mga mata ay walang kinang ng pagkilala. Nasaan ang tsaa ko? Sabihin mo kay Winona, ihanda ang tsaa ko. Bulong nito bago muling tumingin sa malayo at mahinang tumawa. Isang golden moment ng pagtanggap ang gumalat kay Winona. Hindi na niya kailangan ang paghingi ng tawad ng matanda. Ang makita itong ligtas, nuit walang kapangyarihan ay sapat na hustisya para sa 18 taon ng kanyang pagtitiis. Ang pinakamalupit na parusa para sa isang taong mapagmataas ay ang makalimutan ang sariling pagkakakilanlan. Paalam, Remedios. Pinapatawad na kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Bulong ni Winona bago tuluyang tumalikod. Pagbalik niya sa kanilang bagong tahanan, isang maliit, ngunit maaliwalas na bahay sa probinsya ng Laguna, bumungad sa kanya ang tawanan ni Gabriel at Angel. Ang dalawa ay abala sa pagtatanim ng mga gulay sa maliit na garden sa likuran. Si Gabriel, na ngayon ay opisyal nang naghahanda para sa kanyang board exams bilang nurse, ay matiyagang tinuturuan si Angel kung paano mag-alaga ng mga halaman. Mommy, look! Ang laki na ng mga kamatis natin! Sigaw ni Angel. Ang kanyang pismi ay puno ng putik, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Wala na ang maputlang hitsura ng bata. Wala na ang takot sa kanyang bawat galaw. Niyakap ni Winona ang dalawang anak. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na tagumpay. Hindi ito tungkol sa perang nakuha niya mula sa mga De Vega, kundi sa katotohanang ang kanyang dalawang anak, ang dugo at ang puso, ay magkasama at malaya. Nakahanda na ang niluluto kong kaldereta, ang espesyal na reseta ng lola niyo, nakangiting sabi ni Winona. Habang kumakain sila sa isang simpleng hapagkainan kasama si Mateo at ang kanyang amang si Don Roberto na tahimik na nakikinig sa kanilang mga kwento, naramdaman ni Winona ang isang uri ng kaligayahan na hindi nabibili ng ginto. Ang bawat subo ng pagkain ay may lasa ng katotohanan, bawat tawa ay may tunog ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng kanilang hapunan, narinig ang tunog ng isang sasakyang huminto sa labas ng kanilang gate. Isang lalaking nakasuot ng uniforme ng koreo ang may dalang isang itim na envelope. Inabot ito kay Mateo at nang buksan niya ito, ang kanyang mukha ay biglang nagseryoso. Winona, mula ito sa opisina ng taga-usig sa Maynila. Sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng babala. May natagpuan silang isang vault sa loob ng mansyon bago ito tuluyang ma-foreclose. May mga dokumento doon na nagpapatunay na ang pagkamatay ng nanay mo ay hindi lang dahil sa aksidente ni Roberto. May ikatlong tao na kasangkot sa gabing yon. Isang taong hanggang ngayon ay malaya pa rin. Napabitaw si Winona sa kanyang kutsara. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay muling naging mabigat. Tumingin siya sa kanyang mga anak at pagkatapos ay sa madilim na kalsada sa labas. Akala niya ay tapos na ang lahat. Ngunit tila ang huling tanikala ay hindi pa tuluyang napuputol. Sino ang misteryo ikat ng tao na naging bahagi ng trahedya ng kanyang pamilya? At handa ba si Winona na muling buksan ang sugat ng nakaraan upang mahanap ang huling piraso ng hustisya? Ang huling piraso na katotohanan ay tila isang malamig na punyal na muling humiwa sa sugatang puso ni Winona. Hawak ang itim na sobre, naramdaman niya ang pang-ininig ng kanyang mga daliri. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagod na dulot ng 18 taong pakikipaglaban sa mga anino ng nakaraan. Tumingin siya kay Mateo, na ang mukha ay balot ng dilim at pag-aalala. Mateo, kailan ba matatapos ang lahat ng ito? Akala ko ay malaya na kami. Akala ko ay sapat na ang pagkawasak ni Remedios at ang pagkawala ni Javier. Bulong ni Winona. Ang kanyang boses ay tila isang piping hiyal sa gitna ng katahimikan ng gabi. Dahan-dahang hinawakan ni Mateo ang kamay ni Winona.
isang haplos na puno ng pangako at suporta. Hindi tayo maaaring tumigil kung may isa pang lason na nananatili sa labas, Winona. Ang dokumentong ito, sinasabi rito na si Ate Arnaldo, ang dating abogado ng pamilya De Vega, ang siyang aktwal na nagmamanipula sa bawat pirma at bawat aksidente. Siya ang utak sa likod ng pagpapatahimik sa nanay mo dahil hawak nito ang ebidensya ng kanyang malawakang korupsyon sa gobyerno. Sa gitna ng kadiliman, nagpasya silang harapin ang huling kalaban. Narating nilang isang marang, yung subdivision sa Tagaytay, kung saan nakatira si Ate Arnaldo. Ang paligid ay tahimik, ang tanging naririnig ay ang pagaspas ng mga dahon ng pino at ang mahinang huni ng mga kuliglig. Ngunit sa likod ng magarbong tarangkahan, nagtatago ang isang katotohanang mas madilim pa sa gabi. Nang makapasok sila sa loob ng mansion ni Arnaldo, bumungad sa kanila ang isang matandang lalaki na nakaupo sa harap ng isang fireplace. Sa kabila ng karangyaan, ang kanyang muka ay tila isang tuyong balat ng kahoy, puno ng pait at takot. Ang bawat paghinga niya ay may tunog ng paghihirap, tila ba ang hangin mismo ay tumatanging pumasok sa kanyang katawan. Alam ko kung bakit kayo nandito. Simula ni Arnaldo, ang kanyang boses ay paos at mahina. 18 taon ko nang hinihintay ang gabing ito, ang bawat sentimo na kinuha ko mula sa mga De Vega at mula sa iyong ama, Winona, ay tila mga bato na nakatali sa aking leeg. Hindi ako makatulog nang hindi nakikita ang mukha ng iyong ina sa bawat sulok ng bahay na ito. Lumapit si Winona, ang kanyang titig ay kasing talim ng isang kidlat. Bakit, Arnaldo? Bakit kailangan mamatay ang nanay ko? Bakit kailangan magdusa ang napakaraming tao para sa ambisyon nyo? Dahil ang katotohanan ay isang banta sa kapangyarihan. Sagot ng matanda, habang dahan-dahang iniabot ang isang lumang tape recorder. Nandyan ang lahat. Ang pag-amin ko, ang pakikipagsabwatan ni Remedios, at ang tunay na nangyari sa gabing yon. Hindi aksidente ang pumatay sa nanay mo, Winona. Pinutol ko ang preno ng sasakyan niya bago pa siya makarating sa himpilan ng pulisya. Isang golden moment ng matinding kapighatian ang bumalat sa silid. Hindi sumigaw si Winona. Hindi niya sinugod ang matanda. Sa halip, dahan-dahan niyang kinuha ang recorder at inilagay sa loob ng kanyang bag. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tila isang saksi sa pagtatapos ng isang mahabang kabanata. Ibibigay namin ito sa mga awtoridad, Arnaldo. Hindi dahil sa galit, kundi dahil kailangang malaman ng mundo ang bawat kasinungalingang itinanim nyo. Wika ni Winona, ang kanyang boses ay puno ng dignidad. Ang parusa mo ay hindi manggagaling sa amin, kundi sa sarili mong konsensya na unti-unti nang pumapatay sa iyo. Paglabas nila ng mansyon, sinalubong sila ng malamig na hangin ng madaling araw. Sa malayo, ang kulay ng langit ay nagsisimula ng maging kahel at rosas, isang hudyat ng pagsikat ng bagong umaga. Tumingin si Winona sa kanyang palad, kung saan naramdaman niya ang init ng sikat ng araw. Ang huling tanikala ay tuluyan ng naputol. Bumalik sila sa Laguna, kung saan naghihintay sina Gabriel at Angel. Ang dalawang bata ay mahimbing na natutulog sa sofa. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak pa rin. Tiningnan sila ni Winona nang may niting puno ng pagmamahal. Ito ang kanyang mundo. Ito ang kanyang katarungan. Mateo? Tawag ni Winona habang nakatingin sa labas ng bintana. Salamat sa hindi pagbitaw. Salamat sa pagiging aninuko sa gitna ng dilim. Lumapit si Mateo at inakbayan si Winona. Hinding-hindi kita bibitawan, Winona. Mula ngayon, wala nang itatago. Wala nang katatakutan. Ang tanging mahalaga ay ang bukas na magkasama nating bubuuin. Ang bawat tunog ng pagaspas ng mga dahon at ang masayang awit ng mga ibon sa labas ay tila isang pagdiriwang ng kalayaan. Ang 18 taon ng pagdurusa ay naging isang mahalagang aral na ang pag-ibig, katotohanan, at pagpapatawad ang tunay na pundasyon ng isang matatag na pamilya. At sa huli, ang samyo ng tagumpay ay hindi amoy ng ginto, kundi ang amoy ng sariwang hangin at ang init ng yakap ng mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Ang huling silahis ng araw
ay dahan-dahang humahalik sa mga dahon ng kaimito sa likod ng aming munting tahanan sa Laguna, nagbibigay ng kulay ginto sa bawat sulok ng aming hardin. Ang hangin ay may dalang samyo ng sariwang lupa at ang pamilyar na bango ng niluluto kong kaldereta. Isa putaheng hindi na niluto para sa pagpapanggap, kundi para sa tunay na pagsasalo-salo. Sa bawat paghalo ko sa kaldero, hindi ko na nararamdaman ang bigat ng tanikalang 18 taon kong dinala. Ang bawat paso sa aking kamay ay hindi na tanda ng pagkaalipin, kundi mga pilat ng isang pakikipaglaban na sa wakas ay natapos na. Mula sa bintana ng kusina, pinagmamasdan ko sina Gabriel at Angel. Si Gabriel, na ngayon ay ganap na ring rehistradong nurse, ay matiyagang tinutulungan si Angel sa kanyang mga assignments. Ang dalawa ay madalas magbiro. Ang kanilang mga tawa ay tila musika na nagpapawi sa lahat ng pait na iniwan ng mansyon ng mga De Vega. Tumingin ako sa kanila at naramdaman ko ang isang malalim na kagaanan. Ang dalawang batang ito, ang isa ay nagmula sa aking sinapupunan at ang isa ay nagmula sa aking puso. Ang naging sandigan ko upang hindi tuluyang mawasak. Sa bawat ngiti nila, nakikita ko ang tagumpay ng katotohanan laban sa bawat baluktot na mitiin ni Doña Remedios. Winona, malalim na naman ang iniisip mo. Ang tinig ni Mateo ay banayad, tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na gabi. Tumayo siya sa aking tabi, may dalang baso ng tubig at ang kanyang palaging tapat na titig. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin, Mateo. Tugon ko habang dahan-dahang pinapatay ang apoy sa kalan. Minsan, kailangan mo palang mawala ang lahat sa'yo para mahanap mo kung ano ang tunay na mahalaga. Dati, ang akala ko ay ang danggal ko ay nakadepende sa apelidong dala ko. Pero ngayon, alam ko na ang tunay na danggal ay nasa loob ng pusong marunong tumayo pagkatapos madapa. Hinawakan ni Mateo ang aking kamay. Ang kanyang haplos ay puno ng paggalang at isang uri ng pag-ibig na hindi nangangailangan ng mga mabulaklak na salita. Nahanap mo na ba ang kapayapaang hinahanap mo, Winona? Humarap ako sa kanya at tumango ng may katiyakan. Oo, Mateo. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng gulo, kundi ang kakayahang matulog sa gabi nang alamang wala kang tinapakang tao at wala kang itinatagong lihim. Pinatawad ko na ang aking ama, hindi dahil tama ang ginawa niya, kundi dahil ayoko nang bitbitin ang galit na siya ring papatay sa akin. At para kay Remedios, ang katahimikan ng kanyang isipan ngayon ay sapat na parusa na hindi ko na kailangang dagdagan pa. Naupo kaming lahat sa hapagkainan. Sa kabila ng hapit na espasyo, ang bawat subo ng pagkain ay may lasa ng kalayaan. Ang aking ama, si Don Roberto, ay tahimik na kumakain sa kanyang wheelchair. Bagamat hindi na siya makapagsalita ng maayos, ang bawat patak ng luha sa kanyang mga mata habang nakatingin sa amin ay sapat ng pagsisisi. Sa gabing ito, wala ng De Vega, wala ng mga anino ng korupsyon, at wala ng mga anak na ginagawang kasangkapan. Ang araw na itinuro sa akin ng tadhana ay malinaw. Ang pamilya ay hindi lamang nabubuo sa dugo, kundi sa katapatan at sa desisyong manatili sa gitna ng unos. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng mansyon o sa dami ng kumpanya, kundi sa dami ng taong handang humawak sa kamay mo kapag ang buong mundo ay nakatalikod na sa iyo. Habang pinapanood ko ang unti-unting paglamay ng gabi at ang paglitaw ng mga bituin sa langit, alam kong tapos na ang panahon ng pagtatago. Ang tanikala ng kasinungalingan ay tuluyan ng naging alabok. Ako si Winona, isang ina, isang anak, at isang babaeng malaya. Ang bawat bukas ay hindi na isang banta, kundi isang regalo na handa kong yakapin ng may buong katapangan at pag-ibig. Sa huling sandali bago pumasok sa silid, muling dumaan ang isang malamig na simoy ng hangin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako nanginginig. Dahil alam ko, sa dulo ng bawat madilim na kabanata, ang liwanag ng katotohanan ang palaging mananaig.